Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1297304. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bumilis ang paghinga ni Cesar habang atubiling inilipat niya ang kanyang tingin mula sa babaeng nakasuot ng lila patungo sa ibang babaeng nakatayo sa tabi niya. Baka sa mukha ng babaeng ito ang pagiging girlish innocence at ang pagiging masunurin ng isang magandang babae mula sa isang hamak na background. Hindi maiwasan ng mga tao na sambahin siya dahil dito. Siya ay may magandang mukha, at ang mga kapintasan ay mahirap makita sa kanyang mukha. Ang pinakamahusay. Ang pinakamahusay. Ang mga mata ni Cesar ay kumikinang. Sa sandaling ito, kulang na lang siya sa paglalaway. Napalunok si Cesar at nagmamadaling nagtanong, Senior Holland. Sila ba iyon? Tama. Sila iyon. Ang naka-purple na nakasuot na kabataan sa tabi nila ay ang kanilang kasintahan, si Alvin, hindi nagmamadaling sabi ni Marshal Emperor Holland habang tumatango. Para bang hindi siya nag-aalala kahit na magulo ang mundo. Nang matapos magsalita si Marshal Emperor Holland, nawala si Cesar na parang ihip ng hangin. Nang muli siyang lumitaw, tumayo siya sa harap ng grupo ng mga tao mula sa Lazarus Peak. Mas tumpak, nagpakita siya sa harap ni Kelly at Megan. Dalawang junior sister, ipinagkaloob na ng iyong amo ang iyong kamay sa kasal sa akin. Maghintay lamang ng ilang araw para sa aking ama na lumabas mula sa kanyang saradong pagtatanim, at maaari na tayong ikasal, sabi ni Cesar kina Kelly at Megan na sa tingin niya ay isang nakakasilaw na ngiti. Nang marinig ni Kelly at Megan ang mga salita ni Cesar, hindi nila maiwasang mataranta. Sabay-sabay silang tumingin kay Marshal Emperor Holland na nakatayo sa di kalayuan at napagtantong nakatingin din sa kanila si Marshal Emperor Holland. Ang mga mata ni Marshal Emperor Holland ay napuno ng kawalang interes. Agad na lumubog ang mga mukha ni Kelly at Megan. Maling tao ka. May master kami ni Sister Kelly, pero namatay siya ilang taon na ang nakalipas, mahinang sabi ni Megan kay Cesar. Ikaw si Junior Sister Megan, hindi ba? Ang mga mata ni Cesar ay masigasig habang sinusukat niya si Megan. Tulad ng kasabihan, once a master, forever a parent. Hindi matalino para sa iyo na putulin ang iyong relasyon sa iyong Panginoon para sa isang basura. Basura. Nanlamig ang mukha ni Megan nang marinig niya ang mga salita ni Cesar. Paanong may ibang manginsulto sa kanyang lalaki? Dumilim din ang mukha ni Kelly habang malamig na kumikinang ang mga mata. Ang bawat dragon ay may reverse scale, hawakan ito at ang isa ay mamamatay. Si Alvin ay walang alinlangan na kanilang reverse scale. Nang akmang sasalakayin ang dalawang babae, isang matangkad na figure ang nakatayo sa harapan nila na parang bundok at pinangangalagaan sila sa likuran niya. Nagbigay ito sa kanila ng pakiramdam ng seguridad. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Alvin. Magwala. Dahan daw ang sabi ni Alvin habang malamig na sumulyap kay Cesar. Sa sandaling ito, ang ngiti sa mukha ni Cesar ay ganap na nagyelo. Bilang isang pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island at anak din ng Second Island Master of Hidden Fog Island, kahit na ang mga elder ng Hidden Fog Island ay kailangang magpakita sa kanya ng paggalang, lalo pa ang iba pang mga core disciples, Inner Island Disciples o Outer Island Disciples. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, may nangahas na humiling sa kanya na magwala. Anak, kilala mo ba kung sino ako? Tinitigan ni Cesar si Alvin na may madilim na mukha. Wala akong pakialam kung sino ka. Malamig na sabi ni Alvin. Nang matapos siyang magsalita, gumalaw ang mga braso niya, at kasing bilis ng kidlat ang pag-atake niya. Sa isang kisap lang ng mata, isang limang kulay na puwersa ang umalis sa kanyang braso at dumapo kay Cesar. Bang! Isang malakas na ingay ang tumunog, at ang walang bantay na si Cesar ay napaalis. Puff! Wah! Lumipad pabalik si Cesar na parang isang pana, bumulwak ang dugo. Ang dugo ay tumalsik kung saan-saan na parang namumulaklak na rosas. Napakapula nito na halos kulay ube. Halata na siya ay dumaranas ng malubhang pinsala sa loob. Katahimikan. Natahimik ang buong lugar. Maging ang mga alagad ng Hidden Fog Island na karaniwang tumatambay kay Cesar ay labis na nabigla kaya natagulan sila upang suriin ang pinsala ni Cesar.
Well, well, well. Ang unang nag-react ay si Marshall Emperor Holland. Tumingin si Marshall Emperor Holland kay Alvin at inulit ang salitang well, ng 3 beses bago niya idinagdag, nagagalit dahil sa iyong mga babae. Ang tapang mo, Alvin. Salamat sa iyong papuri, Marshall Emperor Holland. Sumulyap si Alvin kay Marshall Emperor Holland nang walang pakialam. Matagal na niyang nahulaan na darating si Caesar para maghanap ng mali sa kanya dahil sa sulsol ni Marshall Emperor Holland. Gayunpaman, naisip ba talaga ni Marshall Emperor Holland ang isang martial artist lamang ng second-level martial emperor stage na maaaring magbanta sa kanya? Siguro. Hindi simple ang background niya. Biglang may pumasok sa isip ni Alvin. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang kanyang mukha nang walang kahit katiting na takot. Kung pinayagan niya ang kabilang partido na hindi igalang ang kanyang mga babae dahil natatakot siya sa pagkakakilanlan at background ng kabilang partido, kung gayon hindi siya isang taong may integridad. Senior Kuya Chen. Sa oras na ito, maraming mga disipulo ng Hidden Fog Island ang sa wakas ay nanumbalik ang kanilang pakiramdam at lumipad patungo kay Caesar. Kahit na ang personalidad ni Caesar Chen ay hindi kanais-nais, at karamihan sa mga pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island ay hindi nasisiyahan sa kanya, walang sino man ang handang masaktan siya dahil sa kanyang katayuan. Kaya naman, maraming tao ang sumugod sa kanya dahil sa kanyang katayuan. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para gawin ito. Maraming mga disipulo ng Hidden Fog Island ang umalis at sumugod kay Caesar na parang isang grupo ng mga aso na nag-aaway sa isang buto. Masyadong exaggerated ang itsura nito. Alvin. Walang nakapansin na si Marshall Emperor Wesley ay nagtaas ng kanyang kilay at sumulyap kay Alvin habang si Marshall Emperor Holland ay nakikipag-usap kay Alvin. Inilipat niya ang kanyang tingin pagkatapos ng isang sulyap, ngunit may bakas ng pagkagulat sa lalim ng kanyang mga mata. Kaya siya si Alvin, bulong ni Marshall Emperor Wesley. Parang kilala niya si Alvin. Nang matauhan ang mga martial artist ng Hidden Fog Island, tumingin sila kay Alvin at bumulong, napakatapang ng binatang ito. Naglakas loob siyang saktan si Caesar. Walang pagbubukod, ang lahat ng kanilang mga mata ay napuno ng awa nang tumingin sila kay Alvin na para bang siya ay magdurusa sa paghihiganti at mamamatay kaagad. Si Caesar ay ang nag-iisang anak na lalaki ng Second Island Master. Not to mention na baka hindi siya katapat ni Caesar, kahit na mapapanalo niya si Caesar, hindi siya pababayaan ng Second Island Master, sabi ng isang tao. Sa opinyon ng karamihan ng mga tao, nagawa lang ni Alvin na saktan si Caesar kanina dahil naglunsad siya ng sneak attack. Kung maayos ang laban nila, baka hindi niya matalo si Caesar. Ang taong iyon ay anak ng Second Island Master of Hidden Fog Island. At saka, siya lang ang nag-iisang anak. Maraming mga alagad ng Martial Emperor at mga disipulo ni Demon Emperor mula sa Cloud Continent ang nagulat. Hindi nila ito inaasahan. Sabay-sabay, ang kanilang mga tingin kay Alvin ay nakaramdam ng kaunting awa. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Harris. Natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging nag-iisang anak ng Second Island Master of Hidden Fog Island. Ang Second Island Master of Hidden Fog Island. Nabalitaan kong nasa 8th level Martial Emperor stage siya. Kahit si Lord Wesley ay maaaring hindi niya kakampi. Si Harris ay nawala ng pag-asa. Agad siyang lumingon kay Alvin at hinimok ito sa pamamagitan ng voice transmission, Brother Alvin, dapat kang mabilis na tumakas kasama ang iyong mga asawa. Nasugatan mo ang anak ng Second Island Master of Hidden Fog Island. Katumbas ito ng pananakit sa Second Island Master of Hidden Fog Island. Hindi kanya hahayaang makatakas dito. Ang tono ni Harris ay puno ng pagkabalisa. Parehong nagbago ang ekspresyon ni Kelly at Meghan habang malamig silang tumingin kay Marshall Emperor Holland. Sa sandaling ito, sa wakas ay nalaman nila na ang lahat ay bahagi ng plano ni Marshall Emperor Holland. Gusto ni Marshall Emperor Holland na saktan ang kanilang tao. Takasan. Umiling si Alvin matapos marinig ang mga salita ni Harris. Bigla siyang lumingon at tumingin sa malayo. Isang matandang lalaki na napapaligiran ng isang binata at isang dalaga ang papunta sa kanila. Sa isang iglap lang, nakarating na sila sa venue ng Hidden Fog Martial Competition. Nakasuot ng bronze robe ang matanda.
Ang mahaba niyang buhok ay tinali ng hairband. Nakataas ang kanyang mapuputing kilay. Kahit papaano, nagawa niyang magmukhang kahanga-hanga ng hindi mukhang mabangis. Bagamat maputi ang buhok at mapuputing kilay, mukha naman ng isang medyo may edad na ang mukha nito. Hindi naman siya mukhang matanda. Ang kasabihang "one with white hair and a youthful face" ay ganap na inilarawan sa kanya. Samantalang ang binata sa likod ng matanda, gwapo ito at medyo may pagkakahawig sa matanda. Sa kabilang banda, ang dalaga ay parang buhay na patay. Ang kanyang mga mata ay mapurol, at ang kanyang maputlang mukha ay mas lalo pang nakakatakot. Hindi tulad ng gwapong binata, ordinaryo ang itsura ng dalaga. Kung ilalagay siya sa karamihan, mahihirapan ang isa na kunin siya mula sa karamihan. Bagamat ordinaryo ang kanyang hitsura, kakaiba ang kanyang kaitikot-takot. Pagbati, pangatlong Isla Master. Pagbati, pangatlong Isla Master. Matapos ang hitsura ng matandang nakasuot ng tanso, isang grupo ng mga pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island ang nanguna at yumuko sa kanya. Ang natitirang mga disipulo sa panloob na isla ng Hidden Fog Island, mga alagad sa panlabas na isla, at ang iba pang mga martial artist ng Hidden Fog Island ay sumunod. Hindi sila nang ahas na maging pabaya. Sa lahat ng tao mula sa Hidden Fog Island, mayroon lamang isang tao na hindi yumuko at bumati sa matandang nakasuot ng tanso. Ang taong iyon ay si Cesar. Karamihan sa mga sugat ni Cesar ay gumaling pagkatapos niyang uminom ng ilang hilang medicinal pills. Pinandilatan niya si Alvin, ganap na hindi pinapansin ang Third Island Master of Hidden Fog Island na kararating lang. Malamig niyang sinabi, "Naglakas loob ka bang salakayin ako?" Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Alvin. Dama po ang tingin ni Alvin sa Third Island Master of Hidden Fog Island. Alam niya na ang pagdating ng Third Island Master of Hidden Fog Island ay nangangahulugan na ang Hidden Fog Martial Competition ay magsisimula na. Gayunpaman, hindi niya alam kung ang Third Island Master ng Hidden Fog Island ay magsasalita para kay Cesar o hindi. Hindi kita agad papatayin. Iiwan ko ang buhay mo na nakabitin sa isang sinulid at dahan-dahan kitang pahihirapan. Lumipad palabas si Cesar. Tila nag-transform siya sa isang matalim na araw habang sinusundan niya si Alvin ng napakalakas na momentum. Sa kanyang opinyon, siya ay nasugatan sa pag-atake ni Alvin kanina dahil si Alvin ay naglunsad ng palihim na pag-atake at nahuli siya ng hindi nakabantay. Kung naging alerto siya, hindi siya tatamaan. Tiwala siya na mas malakas siya kaysa kay Alvin. Nang gumalaw ang origin energy sa katawan ni Alvin, at sasalakayin na sana niya si Cesar, biglang tumunog ang mahinang pagsaway. Tama na. Napahinto nito si Cesar. Third Island Master. Sinaktan niya ako kanina, kailangan kong maghiganti. Sabi ni Cesar sa mahinang boses habang nakatingin sa Third Island Master. Malinaw, ang taong huminto kay Cesar ay ang Third Island Master ng Hidden Fog Island. 1298. Magsisimula na ang Hidden Fog Martial Competition, magkakaroon ka ng maraming pagkakataon para sa paghihiganti mamaya. Ngayon, itigil mo na ang pagpapahiya sa Hidden Fog Island. Matigas na sabi ng Third Island Master of Hidden Fog Island sa malalim na boses. Malamig ang kanyang tingin. Happy. Mukhang natakot si Cesar sa Third Island Master of Hidden Fog Island. Sinulyapan niya si Alvin at ngumuso. Papahintulutan kitang manatiling buhay ng ilang sandali pa. Sa Hidden Fog Martial Competition, tiyak na papatayin kita at hahayaan kang mamatay ng walang libingan. Maghihintay ako at tingnan. Pinakalma ni Alvin ang origin energy sa kanyang katawan at walang pakialam na tumingin kay Cesar. Mukha siyang relaxed na parang hindi siya natatakot kay Cesar. Natural, hindi talaga siya natatakot kay Cesar. Ang Third Island Master ng Hidden Fog Island ay tila napupuot kay Cesar. Tila may napansin si Alvin. Bukod dito, napansin din niya na ang binata na nakatayo sa likod ng Third Island Master of Hidden Fog Island ay tumingin din kay Cesar na may kumikislap na mga mata. Mukhang hindi maganda ang relasyon ni Cesar sa Hidden Fog Island. Gayunpaman, ang ama ni Cesar ay ang Second Island Master ng Hidden Fog Island. Logically speaking, dapat malapit sila sa Third Island Master of Hidden Fog Island. Bakit galit na galit ang Third Island Master kay Cesar? Naguguluhan si Alvin.
Ang hindi alam ni Alvin ay ang Third Island Master ng Hidden Fog Island na minsan ay nagkaroon ng natural na likas na matalinong babaeng direktang disipulo na kanyang pinapaboran. Gayunpaman, pinili niyang magpakamatay matapos siyang halayin ni Cesar. Kung hindi dahil sa proteksyon ng Second Island Master at sa pakikialam ng First Island Master, matagal na niyang pinatay si Cesar. Bagamat maraming taon na ang lumipas, hindi nabawasan ang kanyang pagkamuhi kay Cesar. Nangako siya sa First Island Master na hindi niya papatayin si Cesar, ngunit hindi niya maiwasang hatakin ang mahabang mukha tuwing makakaharap niya si Cesar. Ang binatang nakatayo sa likod ng Third Island Master ay apo ng Third Island Master. Ang direktang disipulo ng Third Island Master na ginahasa ni Cesar ay hindi lamang ang kanyang senior sister, ngunit ito ay engaged na rin sa kanya. Ang kanyang kasintahang babae ay ginahasa at nagpakamatay dahil doon. Halata ang pagkamuhi niya kay Cesar. Cesar, papatayin kita balang araw at ipaghihiganti si Caer. Pinandilatan ng binata si Cesar na may malamig na layuning pumatay. Gayunpaman, alam niyang hindi siya katapat ni Cesar sa kanyang lakas. Sa mga taong nanonood, lumubog ang mukha ni Marshal Emperor Holland. Hindi niya inaasahan na ang Third Island Master ng Hidden Fog Island ay lilito sa sandaling iyon at ganap na guluhin ang kanyang plano. Sa orihinal, ayon sa kanyang plano, papatayin ni Alvin si Cesar. Kapag namatay si Cesar, papatayin niya si Alvin at aagawin ang kanyang spatial ring. Dahil siya ang pangatlong reinkarnasyon ng Rebirth Marshal Emperor, dapat ay marami siyang bihirang kayamanan sa kanyang mga kamay. Gusto niyang maghintay hanggang sa mapatay si Cesar dahil nag-aalala siyang ang powerhouse ng Hidden Fog Island noong isang araw ay ililigtas muli si Alvin. Sa kanyang opinyon, kapag napatay ni Alvin ang nag-iisang anak na lalaki ng Second Island Master ng Hidden Fog Island, si Cesar, hindi na muling ililigtas ng powerhouse ng Hidden Fog Island si Alvin. Sa kasalukuyan, nawalan na siya ng pag-asa na alipinin si Alvin. Gusto lang niya ang spatial ring sa mga kamay ni Alvin. Gayunpaman, ang napapanahong pagpapakita ng Third Island Master of Hidden Fog Island ay ganap na nakagambala sa kanyang plano. Samantala, nagsimulang ipahayag ng Third Island Master ng Hidden Fog Island ang mga panuntunan ng Hidden Fog Martial Competition pagkatapos niyang batiin ang mga powerhouse ng Martial Emperor ng Cloud Continent at mga powerhouse ng Demon Emperor. Sa Hidden Fog Martial Competition, ang mga nasa top 30 lang ang uusad sa next round. Ang mga umabant ay mabibigyan ng reward, lalo na ang mga nasa top 10. Ang mga taong nagrekomenda sa kanila ay makakakuha ng bonus reward. Sabi ng Third Island Master of Hidden Fog Island. Agad namang nagliwanag ang maraming pares ng mata. Ang Hidden Fog Martial Competition ay inorganisa ng Hidden Fog Island. Sa makatuwid, ang mga gantimpala ay hindi maaaring maging kakilakilabot. May kumikislap sa mga mata ni Alvin. Natural, alam niyang ang bonus reward na binanggit ng Third Island Master of Hidden Fog Island ay walang iba kundi ang Saint Stone. Pagkatapos ng Hidden Fog Martial Competition, ang Cloud Continent's Martial Emperor Powerhouses o Demon Emperor Powerhouses na nagrekomenda sa taong unang nakarank ay makakakuha ng 10 Saint Stones. Ang ikalawang pwesto at ikatlong pwesto ay makakakuha ng 5 Saint Stones ayon sa pagkakabanggit. Ang ikaapat, ikalima, at ika-6 na pwesto ay makakakuha ng tig-3 Saint Stones. Ang ikapito hanggang ika-10 pwesto ay makakakuha lamang ng 1 santong bato. Natutunan niya ang lahat ng ito mula sa Martial Emperor Lazarus. Bukod dyan, kapag nagsimula na ang Hidden Fog Martial Competition, ito ay laban hanggang kamatayan maliban na lang kung may sumuko. Kapag may sumuko, maaaring hindi na ituloy ng kabilang partido ang kanilang pag-atake. Mikikialam ako kung mayroong sino mang hindi papansin sa mga patakaran, patuloy na pagsasalita ng Third Island Master ng Hidden Fog Island. Labanan hanggang kamatayan. Sabay-sabay, ang ilan sa mga alagad ng Martial Emperor na may mababang cultivation base ay bahagyang nagbago ng kanilang mga ekspresyon habang sila ay naging medyo mabigat ang loob. Pinaalalahanan nila ang kanilang sarili na sumuko kaagad kung makakaharap nila ang isang kalaban na hindi nila matatalo. Nang matapos magsalita ang Third Island Master of Hidden Fog Island, malinaw na naramdaman ni Alvin ang isang marahas at masamang tingin sa kanya. Nahulaan niya kung kanino ang tingin na iyon nang hindi man lang kailangang tumingin. Cesar.
Di nagtagal, nagpatuloy sa pagsasalita ang Third Island Master ng Hidden Fog Island, opisyal na magsisimula ang Hidden Fog Martial Competition. Ang mga patakaran ng Hidden Fog Martial Competition ay simple. Ang mga kalahok ay aalisin hanggang 30 na lang ang natitira. Ang 30 tao na ito ay uusad sa susunod na round. Iyon ang magiging katapusan ng unang round. Sa ikalawang round, pipiliin ang 10 pinakamalakas na kalahok. Pagkatapos nito, matutukoy ang ranggo ng 10 kalahok sa ikatlong round. Kasunod ng paliwanag ng mga patakaran, kinailangan nilang gumuhit ng palabunutan. Matapos makakuha ng numero ang bawat kalahok, opisyal na nagsimula ang Hidden Fog Martial Competition. Lumipas ang oras ng tahimik. Unti-unting nagsimulang maghinala si Alvin na pinakialaman ng Third Island Master of Hidden Fog Island ang mga lote. Masyadong nagkataon na walang Martial Emperor ang nakatagpo ng isa pang Martial Emperor sa unang round. Ang lahat ng mga kalaban ng Martial Emperors ay mga Martial Monarchs lamang. Posible kaya yun kung normal nilang nabunutin ang mga palabunutan. Naniniwala si Alvin na kahit nasuriin ng Third Island Master of Hidden Fog Island ang kanilang cultivation base gamit ang kanyang makapangyarihang spiritual energy, hindi nila ito mapapansin dahil masyadong malawak ang agwat sa pagitan ng kanilang cultivation base. One-sided ang mga laban matapos mabunutin ang lot. Yugto ng Martial Emperor laban sa yugto ng Martial Monarch. Maaaring isipin ng isa ang mga resulta. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas na ang resulta ng 30 kalahok na matagumpay na umaban sa susunod na round. 26 sa kanila ay nasa Martial Emperor stage, at 5 sa kanila ay nasa ilalim ng Martial Emperor Wesley. Gayunpaman, ang bilang ay mas mababa pa rin sa bilang ng mga pangunahing disipulo ng Martial Emperor stage ng Hidden Fog Island. Mayroong 7 pangunahing disipulo ng Martial Emperor stage ng Hidden Fog Island kasama si Cesar. Ang babaeng nakatayo sa likod ng Third Island Master of Hidden Fog Island ay isa ring Martial Emperor stage core disciple. May isa pang binata. Wala siya sa Martial Emperor stage kundi sa rurok ng Martial Monarch stage. Sa 30 kalahok na umaban sa ikalawang round, 26 sa kanila ay mga powerhouse ng Martial Emperor, at 4 lamang ang nasa tuktok ng Martial Monarch stage. Ito ay katumbas ng pagkakaroon ng isang paa sa Martial Emperor stage. Ang apo ng Third Island Master ng Hidden Fog Island ay isa sa kanila. Para sa Lazarus Peak, tanging sina Alvin at Dax lamang ang nakausad sa ikalawang round. Ang iba pang 8 ay tinanggal. Para sa Holland Valley, si Rowena lang kasama ang nakausad sa susunod na round. Parehong naka-advance din sina Brenda at Lawrence mula sa Thundercloud Peak. Mayroon ding ilang mga disipulo ng iba pang mga powerhouse ng Martial Emperor at mga powerhouse ng Demon Emperor mula sa Cloud Continent, at halos lahat ng mga nagawang umaban sa ikalawang round ay nasa Martial Emperor stage. 2 lang ang nasa tuktok ng Martial Monarch stage. Ang huling martial artist sa rurok ng Martial Monarch stage na nagawang umaban sa susunod na round ay isa ring pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island. Sa madaling salita, mayroong 10 pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island na lumahok sa Hidden Fog Martial Competition, at 9 sa kanila ang nakausad sa ikalawang round. Isang tao lang ang hindi nakagawa ng cut. Sa loob ng ilang panahon, naging sentro ng atensyon ang grupo ng mga pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island. Nakakamangha. Karapat-dapat silang maging mga pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island ng Overseas Saint Islands. 10 tao ang lumahok sa Hidden Fog Martial Competition, at isa lang ang naalis pagkatapos ng unang round. Nagkataon lang. Wala sa mga Martial Emperors ang napantayan sa isa pang Martial Emperor sa unang round. Noong nagbunutan sila ng palabunutan kanina, may ginawa siguro ang Third Island Master. Actually, understandable naman yun. Dapat nilang isave ang best for last para maabanggan ng iba. Tama ka. Nagkaroon ng buzz sa mga nanunood. Malaki ang inaasahan nila para sa ikalawang round ng kompetisyon. Sigurado silang tiyak na magkakaroon ng laban sa pagitan ng mga Martial Emperors. Ang mga laban na ito ang pinakakinasasabak at inaasam nilang panoorin. Ang Lawrence na ito ay talagang nakalusot sa Martial Emperor stage. Tumingin si Alvin kay Lawrence na nakatayo sa malayo na may pagtataka sa mukha na hindi niya maitago.
Bagamat hindi na ilabas ni Lawrence ang kanyang buong lakas sa naunang labanan, malinaw niyang naramdaman na si Lawrence ay nakalusot sa Martial Emperor stage. Ang babaeng disipulong ito mula sa Thundercloud Peak ay mas malakas pa kaysa kay Lorenzei. Lumipat ang tingin ni Alvin mula kay Lawrence patungo sa babaeng katabi niya. Ang babaeng iyon ay hindi mas mababa sa ibang mga lalaki. Ang kanyang lakas ay higit na nakahihigit kumpara kay Lawrence. Ang babaeng tinititigan ni Alvin ay si Martial Emperor Volter ng paboritong direktang disipulo ni Thundercloud Peak, si Brenda. Lahat ng 5 tao na dinala ni Martial Emperor Wesley ay nagtagumpay na umaban sa susunod na round. Gayunpaman, hindi iyon kakaiba dahil lahat sila ay nasa Martial Emperor stage. Ang mga mata ni Alvin ay patuloy na nilampasan ang 5 tao na dumating kasama si Martial Emperor Wesley. Di nagtagal, ang mga mata ni Alvin ay dumapo kay Martial Emperor GS. Upang maging tumpak, ang kanyang mga mata ay sinanay kay Aaman na nakatayo sa tabi ng Martial Emperor GS. Hindi siya estranghero sa kanya. Nag-away pa sila noon. Swerte ka sa first round ng martial competition. Sa second round, hindi ka na kasing swerte. Tumayo si Cesar sa di kalayuan at tinitigan si Alvin. Kitang-kita ng isa ang labis na galit na tumataas sa kanyang mga mata. Gayunpaman, si Alvin ay hindi nag-abala sa kanya mula sa simula hanggang sa katapusan. Nagdulot lamang iyon ng galit kay Cesar. Magsisimula na ang ikalawang round ng martial competition. Ang ikalawang round ng Hidden Fog Martial Competition ay opisyal na nagsimula pagkatapos magsalita ang Third Island Master. Maraming mga manunood na orihinal na inaantok ay nagising kaagad na parabang sila ay nasa steroid. Nakatitig sila sa pag-asa, naghihintay sa pagsisimula ng ikalawang round. Nagsimula ang ikalawang round gaya ng naka-schedule. Sa wakas, nagkaroon ng mga labanan sa pagitan ng mga powerhouse ng Martial Emperor. Ang bangis ng labanan ay lampas sa paghahambing sa unang round. 1299. Sa loob lamang ng maikling panahon, 2 Martial Emperors ang namatay na. Ang unang kalaban ni Alvin sa ikalawang round ng martial competition ay ang huling taong gusto niyang makilala. Brenda ng Thundercloud Peak. Pareho silang disipulo ni Thundercloud Peak. Talagang may malalim na pagkaunawa si Lawrence sa lakas ni Brenda. Kung matalo ko si Brenda, natatakot akong sumuko agad siya bago pa man ako umatake kung kaparehas niya ako. Medyo nagalit si Alvin. Noong una, binalak niyang patayin si Lawrence sa panahon ng Hidden Fog Martial Competition at kunin ang Devil Seal Tablet na orihinal na pag-aari niya. Gayunpaman, ang mga bagay ay naging medyo nakakalito ngayon. Si Brenda ay ang direktang disipulo ng Martial Emperor ng Cloud Continent na si Volter, Master ng Thundercloud Peak. Ayon kay Harris, siya ay nasa second level Martial Emperor stage at napakalakas. Siya ay tiyak na mas malakas kaysa kay Lawrence. Naturally, ang gayong lakas ay wala sa kanya. Maari niya itong talunin nang hindi man lang gumagamit ng Colossal Aerolite Arrow o anumang iba pang martial skill. Huwag na. Hahayaan ko siyang manalo para makuha ko ang Devil Seal Tablet. Di nagtagal, nagdesisyon si Alvin. Kasunod nito, ang labanan sa pagitan nina Alvin at Brenda ay tumagal lamang ng humigit kumulang 10 paghinga sa ilalim ng pagbabantay ng lahat bago siya tuluyang natalo. Para bang hindi na siya makaganti ng mag-away sila. Sa ibabaw, ito ay walang kamali-mali. Halos walang sino man, kabilang si Brenda, ang nakaalam na sadyang natalo si Alvin sa labanan. Congratulations, Senior Sister Brenda. Matapos manalo si Brenda, si Lawrence ang unang bumati sa kanya. Tumingin siya kay Alvin habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Bagaman si Alvin ay nakalusot sa Martial Emperor stage tulad ko, tumagal lang siya ng halos 10 paghinga, kasama si Senior Sister B. Ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa sa akin. Ilang araw na ang nakalipas, kakaspar lang ni Lawrence kay Brenda. Hindi siya matalo ni Brenda sa loob ng 20 paghinga. Dahil dito, napagpasyahan niya na hindi niya kapareha si Alvin. Kapatid na Alvin. Natigilan si Harris. Tungkol sa pagkatalo ni Alvin, hindi ito kakaiba para sa mga hindi nakakaalam ng kanyang lakas. Gayunpaman, para kay Harris, Kelly, at Megan na nakakaalam ng kanyang lakas, lahat sila ay nakatingin sa kanya na may pagkalito. Hindi nila naiintindihan kung bakit hinahayaan siya ni Alvin na manalo.
Nakikita nilang lahat na nagpigil si Alvin kanina at sadyang natalo kay Brenda. Hindi ko nais na pukawin ang anumang hinala, maluwag na sagot ni Alvin nang marinig niya ang voice transmission mula kay Harris at sa dalawang babae. Hindi nais na pukawin ang anumang hinala. Lumingalinga silang tatlo pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, ngunit wala silang nakitang mali. Naglakas loob siyang sumali sa Hidden Fog Martial Competition na may ganoong lakas. Hindi mapigilan ni Cesar na mapamura nang makita kung gaano kadaling natalo si Alvin. Nakikita niya ang lakas ni Brenda mula sa simula hanggang sa huli. Bagamat halos magkatulad ang kanilang cultivation base, ang kanyang lakas ay hindi papantay sa kanya. Ngayon, si Alvin ay natalo ni Brenda. Kung maglakas loob siyang kalabanin ako, hindi ko siya bibigyan ng anumang pagkakataong sumuko, swear ni Cesar sa sarili habang malamig na nakatitig kay Alvin. Kung may ibang tao sa eksenang makakakita ng abnormalidad ng labanan bukod kina Harris, Kelly, at Megan na nakakaalam ng lakas ni Alvin, walang alinlangan na isa sa kanila ang Martial Emperor Holland. Nakipag-away siya kay Alvin dati. Bagamat nagpalitan lang sila ng suntok, sigurado siyang ang lakas ni Alvin ay tiyak na hindi bababa sa 4th level Martial Emperor stage. Mukhang hindi niya kilala ang babaeng disipulong iyon mula sa Thundercloud Peak ngunit kusa pa ring natalo sa labanan. May binabalak yata siya. May kumikinang sa mga mata ni Martial Emperor Holland habang nag-isip siya sa loob. Gayunpaman, hindi niya mahulaan kung ano ang sinusubukang gawin ng kabilang partido. Bilang karagdagan kay Martial Emperor Holland, may isa pang nakapansin sa abnormalidad. Iyon ay Martial Emperor Wesley. Sumulyap si Martial Emperor Wesley kay Alvin. Naningkit ang mga mata niya bago nag-iwas ng tingin. Nananatiling misteryo ang mga ideyang tumatakbo sa kanyang isipan. Yan ang lakas niya. Kung iyon ang buong lakas niya. Tiyak na mamamatay siya kapag nakilala niya si Cesar. Maliban na lang kung sumuko siya kaagad, hindi maganda ang magiging resulta para sa kanya. Maraming mga pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island ang nagbubulungan habang nakatingin sila kay Alvin na nakatayo sa malayo. Lumubog ang mukha ni Cesar nang marinig niya ang mga bulong ng mga pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island. Natatakot siyang matakot si Alvin sa daldala ng mga pangunahing disipulo at agad na sumuko kapag nagkita sila. Hindi iyon ang gusto niya. Gayunpaman, sobra niyang iniisip ang mga bagay-bagay. Sa paglipas ng panahon, ang apat na martial artist sa tuktok ng Martial Monarch stage ay magkasunod na naalis. Ang ilan sa mga powerhouse ng Martial Emperor ay inalis din, at 3 ang napatay. Isa sa mga powerhouse ng Martial Emperor na napatay ay isang tao sa ilalim ng Martial Emperor Wesley. Ang iba pang 2 Martial Emperors na napatay ay mga pangunahing disipulo mula sa Hidden Fog Island. Naging matindi ang sitwasyon. Swish! Basag! Biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakatusok na tunog sa hangin. Ang malinaw na tunog ng isang bagay na kumakalat sa isang katawan ay sumunod kaagad pagkatapos. Pinapakulo nito ang dugo ng lahat. Ang maputlang dalaga ay gumamit ng isang uri ng claw martial skill at kumamaw sa dibdib ng kanyang kalaban. Tila walang buto ang kanyang pares ng mga kamay habang pilit nitong pinunit sa dibdib ng kanyang kalaban. Pagkaraan ng ilang sandali, nilabas niya ang isang tumitibok na puso. Na-snap. Habang ang Martial Emperor powerhouse na ang puso ay napunit ay tumigil sa paghinga at bumagsak sa lupa, kinuyam ng dalaga ang kanyang kamay at dinurog ang puso sa kanyang kamay. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ito ay isang nakasisilaw ngunit nakakapanghinayang tanawin. Gory. Masyadong madyugo. Maraming tao ang nabaluktot ng mukha dahil sa takot. Napakalakas. Nakapasok na siya sa 3rd level Martial Emperor stage. Tumingin si Alvin sa dalaga. Nabigla siya. Ang maputlang dalagang iyon ay nanatiling walang ekspresyon mula pa sa simula, tulad ng mga buhay na patay. Siya ay walang iba kundi ang dalagang kasama ng 3rd Island Master of Hidden Fog Island. Hindi tulad ng karamihan sa mga ekspresyon ng mga tao na mukhang kakilakilabot, ang 3rd Island Master ng Hidden Fog Island ay mukhang nasiyahan. Ito ay dahil, bukod sa pagiging isang pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island, siya rin ay ang kanyang direktang disipulo. Hindi nagtagal hanggang sa turn na naman ni Alvin. Ito ang kanyang huling laban sa ikalawang round ng Hidden Fog Martial Competition.
Kung siya ay nanalo, siya ay irerango sa nangungunang 10 ng Hidden Fog Martial Competition. Pagkatapos ay makikipagkompetensya siya sa iba para sa eksaktong rango sa susunod na round. Gayunpaman, hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakakaharap si Lawrence. Nang pumasok si Alvin sa larangan ng digmaan, sumunod ang kanyang kalaban at hinarap siya. Sa tingin mo ba susuko siya? Maraming tao ang nakatingin kay Alvin habang nag-uusap sila sa isa't isa. Sa tingin ko ay tiyak na susuko siya. Kung tutusin, hindi niya kayang manalo laban sa babaeng powerhouse na iyon, at natalo siya kay Cesar. Nag-uusap ang ilan sa kanila habang nakatingin sa mga tao mula sa Thundercloud Peak. Dama po ang mga mata nila kay Brenda. Dati nang natalo si Brenda kay Cesar. Iniisip ko kung kailan sila magkikita. Hindi ko akalain na magkikita sila sa second round. Karamihan sa mga taong nanunood ay mukhang naka-steroid. Sa kasalukuyan, ang taong nakatayo sa tapat niya ay walang iba kundi si Cesar. Cesar. Ang isa na pinalayas at malubhang nasugatan ni Alvin hindi pa nagtagal. Ang nag-iisang anak na lalaki ng Second Island Master of Hidden Fog Island. Mukhang binibigyan din ako ng Diyos ng kanyang pagpapala. Tuwang-tuwa na tinitigan ni Cesar ang binata na naka-purple sa kanyang harapan. Sa palagay niya, mapapatay niya ito at matutubos ang sarili sa kahihiyan kanina ngayong nakilala niya ito. At saka, kung papatayin niya ang kanyang kalaban, magiging kanya ang mga babae ng kanyang kalaban. Natuwa si Cesar nang maisip niya ang dalawang walang katulad na dilag. Ang pinaka-inaalala niya ngayon ay ang pagsuko ni Alvin. Kung nangyari iyon, mawawalan siya ng pagkakataong mag-higanti. Hindi iyon ang gusto niya. Nang tumingin si Cesar, nakatingin din si Alvin kay Cesar. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Di ko inaasahang makikilala ko siya ng ganoon kaga. Hindi ko ibibigay ang panalo ng ganon-ganon lang. Kailangan kong manalo sa laban na ito, hindi ako matatalo. Napaisip si Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, hindi na siya maaaring mag-alala na malaman ni Lawrence ang tungkol sa kanyang tunay na lakas. Hindi siya mapakali kahit na maging maingat si Lawrence sa kanya dahil sa kanyang mga sumunod na pag-atake o kung siya ay sumuko kapag nagkita sila. Ang alam niya lang ay maaari niyang hayaan ang sinuman maliban kay Cesar na manalo. Bukod dito, gusto rin niyang turuan si Cesar ng hindi malilimutang aral. Anak, papatayin na kita. Pagkatapos kitang patayin, magiging akin na ang mga mapapangasawa mo. Nang magsalita si Cesar, itinuro niya sina Kelly at Megan para sadyang pukawin si Alvin. Talagang nagalit si Alvin. Gusto mo akong patayin. Gusto kong makita kung sino sa atin ang mamamatay, walang pakialam na tugon ni Alvin, ayaw magpakita ng anumang kahinaan. Huwag mo nang isipin iyon dahil hindi ako iyon. Ngumisi si Cesar habang lumilipad ang kanyang damit kahit walang hangin. Isang malawak na malagatas puting apoy ang bumangon kasama ng mga enerhiya sa iba't ibang kulay. Si Cesar ang gumagamit ng kanyang origin energy and profundities. Ang lakas ni Cesar ay itinuturing na nangunguna sa ilang second-level martial emperor stage martial artists. Baka kapareha pa niya ang isang ordinaryong third-level martial emperor stage martial artist. Siya ay umatake ng kasing bilis ng kidlat at dumiretso kay Alvin na parang tigre na bumababa mula sa bundok. Para bang hindi siya magpapahinga hanggat hindi niya pinunit si Alvin. Malapit nang mamatay ang binata na nakasuot ng lila. Maaari lamang siyang ituring na malas sa pagkikita niya kay Cesar. Sa segundong iyon, maraming tao ang nagbubulungan. Akala nilang lahat ay mamamatay si Alvin sa mga kamay ni Cesar. Pagkatapos ng lahat, nakita nila si Alvin na natalo ni Brenda, at siya ay natalo ni Cesar. For a time, bukod sa mga taong nakakaalam ng lakas ni Alvin, karamihan sa mga tao kabilang ang Third Island Master of Hidden Fog Island, ay inisip na si Alvin ay tiyak na matatalo o mapapatay pa nga. 1300. Ano ang problema, Wesley? May tiwala ka sa taong ito. Hindi alam kung kailan, dumating si Demon Emperor Marduk sa tabi ng Martial Emperor Wesley. Napagtanto niya na ang mga mata ni Martial Emperor Wesley ay nakatuon sa binata na nakasuot ng lila nang sundan niya ang kanyang paningin. Mahigit sa 70% sa kanila ang may pakiramdam na matatalo ang binata na nakasuot ng lila.
Siguro mali ang paghusga mo sa sitwasyon sa pagkakataong ito. Hindi na hinintay ni Demon Emperor Manko na sumagot si Martial Emperor Wesley bago siya umiling at sinabing, ang taong ito ay nasa first level Martial Emperor stage habang ang Hidden Fog Island Core Disciple ay nasa second level Martial Emperor stage. Sa paghusga sa kakayahan na ipinakita niya kanina, maihahambing siya sa isang third level Martial Emperor stage na martial artist. Isang piraso ng cake para sa kanya ang talunin ang binata na nakasuot ng purple sa first level Martial Emperor stage, sabi ni Demon Emperor Marduk. Manood ka na lang. Bahagyang ngumiti si Martial Emperor Wesley habang nakatingin sa binata na nakasuot ng lila, na walang iba kundi si Alvin, sa di kalayuan. Tila buo ang tiwala niya sa kanya. Mukhang biniyayaan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon. May bakas ng kasakiman na kumikinang sa lalim ng mga mata ni Martial Emperor Holland. Sa kanyang opinyon, sa sandaling mapatay ni Alvin si Cesar, at hanggat ang powerhouse ng Hidden Fog Island na iyon ay tumigil sa pagtulong kay Alvin, magiging madali para sa kanya na patayin siya at agawin ang kanyang spatial ring. Nasaksihan niya dati ang kakayahan ni Alvin. Sigurado siyang kaya niyang patayin si Cesar. I've decided not to kill you. I'll put your dantian and your limbs instead. You'll watch as your two fiancés enjoying on my crotch. Ngumisi si Cesar at tumakbo palabas. Siya ay tila naging isang kidlat nang sumugod siya patungo kay Alvin. Hindi alam kung kailan, may lumabas na espada sa kamay niya. Ito ay isang quasi-royal grade spirit sword na nagbigay ng 100% boost. Sa isang sulyap lang, nakilala ni Alvin na ito ay isa pang quasi-royal grade spirit sword na ginawa ng Rebirth Martial Emperor. Ito ay dapat na naiwan ng Rebirth Martial Emperor 10,000 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng lahat, ang isang quasi-royal grade spirit sword ay hindi masisira sa paglipas ng panahon. Naiwan sila at napunta sa mga kamay ng mga powerhouse. Sa tuwing may lalabas na quasi-royal grade spirit weapon, mapapansin nila ang maraming tao. Naging seryoso ang mukha ni Alvin nang marinig niya ang barbaric na salita ni Cesar. Kumikislap ang killing intent sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sa kabilang banda, hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Megan at Kelly. Ang mga salita ni Cesar ay walang alinlangan na nagpahiya sa kanila. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Harris ay nagbago ng husto. Agad niyang pinayuhan si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Kuya Alvin, mangyaring huwag maging pabigla-bigla. Magpanggap ka na lang na siya ay isang aso na tumatahol, huwag mong seryosohin. Kahit anong mangyari, siya ang nag-iisang anak na lalaki ng Second Island Master of Hidden Fog Island. Kung papatayin mo siya, ikaw at ang iyong dalawang nobya ay nasa panganib. Hindi ito ang unang beses niyang nakilala si Alvin. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang galit na galit si Alvin. Tila hindi siya susuko kung hindi niya papatayin si Cesar. Ayaw pa rin niyang sumuko. Ang mga tao mula sa Thundercloud Peak ay nakatayo sa hindi kalayuan. Ang mukha ni Lawrence ay naging solemn na habang pinagmamasdan ang likod ni Alvin. Katulad ng iba, hindi niya akalain na matatalo ni Alvin si Cesar. Masasabi rin niyang gusto ni Cesar na patayin si Alvin. Gayunpaman, kung papatayin si Alvin, ang lihim na nakatago sa tablet ay mamamatay kasama niya. Ito ay isang bagay na hindi niya gustong makitang mangyari. Ang tanging hiling niya lang ay sumuko si Alvin para maligtas ang kanyang buhay. Pagkatapos, malulutas ni Alvin ang misteryo ng tablet para sa kanya. Whoosh! 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 Si Cesar ay sumugod patungo kay Alvin habang iniaagaw niya ang espada sa kanyang kamay na parang umaagos na dragon. Hindi mabilang na mga sinag ng espada ang tumawid sa kalangitan na parang meteor shower. Umalangaw-ngaw ang nakakatakot na tunog ng sipol ng espada at ang hangin ay nag-vibrate sa kanyang gising. Sinundan ito ng mahinang tunog ng pagsabog ng hangin. Mamatay! Nang makitang palapit na siya ng palapit kay Alvin, biglang sumigaw si Cesar. Malamig ang kanyang mga mata. Itinutok niya ang quasi-royal grade spirit sword sa kanyang kamay kay Alvin na para bang mayroon siyang banal na tulong. Sa sandaling ito, lahat ng nanunood ay hindi maiwasang huminga ng malalim.
Karamihan sa kanila ay nakatingin kay Alvin na may simpatiya. Sa kanilang opinyon, sa paghusga sa sitwasyon, huli na para kay Alvin kahit na gusto niyang sumuko ngayon. Marami sa kanila ang tila sigurado tungkol sa kahihinatnan ni Alvin sa susunod na sandali. Ang nakakagulat na kalmado ng kasama. Siguro kung talagang kaya niya. Medyo nagulat si Demon Emperor Marduk. Malinaw niyang nakita ang binata na nakasuot ng lila ay hindi lamang nananatiling hindi gumagalaw nang harapin ang nakakatakot na pag-atake, ngunit maging ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nanatiling hindi nagbabago. Nakatingin kay Cesar na humahabol sa kanya, nanatiling kalmado ang mga mata ni Alvin. Para bang siya ay mananatiling hindi gumagalaw kahit na gumuho ang Mount Tai sa harap ng kanyang mga mata. Nang dumating ang espada ni Cesar malapit kay Alvin, nagliwanag ang mga mata ni Demon Emperor Marduk. Naningkit ang mga mata niya dahil kitang-kita niyang gumalaw ang binata na naka-purple. Ang bilis niya ay mas mabilis pa kaysa kay Cesar. Kaya itinago niya ang kanyang kakayahan kanina. Iyon lang ang naiisip ni Demon Emperor Marduk sa sandaling ito. Bagamat mabilis ang bilis ni Alvin, wala ito kay Demon Emperor Marduk na nasa 7th level Demon Emperor stage. Nang tingnan niyang mabuti, ang paggalaw ni Alvin ay mas mabagal sa kanyang mga mata. Natural, mas mabagal pa ang paggalaw ni Cesar. Kitang-kita niya ang isang espada na lumabas sa manipis na hangin sa mga kamay ng binata na naka-purple na nagtago ng kanyang kakayahan kanina. Ang isang 5 kulay na sinag ng espada ay kasunod na sumikat sa espada. Pinagpag niya ang espada sa kanyang kamay. Sa sumunod na segundo, may 2 espada sa kamay niya. Ang Demon Emperor Marduk ay hindi maiwasang mabigla sa bilis ng espada. Yung sword speed. I'm afraid only powerhouses above the 4th level Martial Emperor stage ang kayang magpakita ng ganyang sword speed. Nang si Demon Emperor Marduk ay nawala sa sarili niyang pag-iisip, isang mapangwasak na hiyawan ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ito ay lubhang nakakapintig sa tenga. Maraming tao mula sa Hidden Fog Island na may mas mababang cultivation base ay agad na nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Nabasag pa ng ilan ang kanilang eardrum na naging sanhi ng paglabas ng sariwang dugo mula sa kanilang mga tainga. Napabalik sa katinoan ang sigaw ng lahat. Kasunod nito, malinaw na nakita ng lahat ang binata na nakasuot ng lila na nakatayo kanina ay nawala sa isang punto. Siya ngayon ay umaaligid sa taas sa langit. Nakatayo siya roon habang ang kanyang kulay ube na damit ay lumipad sa hangin. Mukha siyang maharlika. Maya-maya pa ay may napansin silang isang taong contradiction ang tingin sa kamahalan ng binata na nakasuot ng lila. Ang pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island, si Cesar, na tiyak nilang mananalo sa laban ay mukhang kahabag-habag. Nawala ang mabangis na tindig niya kanina. Sa mismong sandaling ito, tinakpan ni Cesar ang kanyang bibig gamit ang isang kamay habang ang kabilang kamay ay nakatikip sa kanyang pandiya sa pagitan ng kanyang mga binti. Ang 2 bitik ay patuloy na bumulwak ng sariwang dugo sa sandaling ito. Ang dugo ay bumulwak sa kalangitan na parang mga pulang rosas. Marami sa kanila ang nagkaroon ng goosebumps sa sandaling ito. Sa wakas ay nag-react sila nang matuklasan nila kung bakit si Cesar ay sumisigaw ng kaawa-awang. Ang kanyang bibig at pandiya ay durog sa isang gulo. Sa paghusga mula sa bibig ni Cesar na umaagos ang dugo at ang pinsala sa kanyang pandiya, malinaw na ang 2 bitik ay wala ng silbi ngayon. Nasugatan sila ng hindi na natulungan. Habang sumisigaw si Cesar, pinandilatan niya ng mata si Alvin. Para siyang nanlilisik sa isang kaaway na pumatay sa kanyang ama at kinuha ang kanyang asawa. Mahirap para sa kanya na tanggapin ang katotohanan dahil siya ay isang babero. Siya ay nasugatan ni Alvin, at isa na siyang eunuch. Bukod dito, siya ay isang piping biting. Napuno siya ng sama ng loob. Bagamat naiinis siya kay Alvin, wala siyang magagawa. Patay ka. Patay na patay ka. Hindi ka pakakawala ng tatay ko, hindi ka pakakawala ng tatay ko. Habang nakatitig si Cesar kay Alvin, hindi siya tumigil sa pagbabante kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-react ang mga taong nanunood.
Isang kaguluhan ang sumabog tulad ng inaasahan. Hindi ako makapaniwala na hindi katugma ni Cesar sa kanya. Parang tinagaw niya ang kakayahan niya kanina. Oh, God. Sinadya ba niyang itago ang kakayahan niya para lang dito? Kung ganoon, sinasadya ba niyang natalo sa Brenda ng Thundercloud Peak kanina? Hindi ba obvious? Hindi kayang talunin ni Brenda si Cesar. Paanong posibleng mas makapangyarihan siya kaysa sa taong halatang mas mataas ang kakayahan kaysa kay Cesar? Napakalupit niya. Hindi lang bibig ni Cesar ang nasugatan niya kundi pati na rin ang pagkalalaki niya. Naiintindihan ko kung bakit niya sinaktan ang pagkalalaki ni Cesar. Pero bakit niya sinaktan din ang bibig ni Cesar? Nag-usap-usap ang mga manunood, marami sa kanila ang nataranta. Nagtataka sila kung bakit nasugatan din ni Alvin ang bibig ni Cesar. Napakalakas ng kakayahan niya. Samantala, sa panig ni Thundercloud Peak, ang ekspresyon ni Brenda ay pawis na pawis. Alam na alam niya na baka napatay siya kung hindi sinasadyang matalo sa kanya ang naka-purple na binata noong nag-away sila kanina. Maaari niya itong patayin sa isang suntok lamang kung gugustuhin niya. Pero bakit kusa siyang natalo sa akin? Ang lahat ba ay upang itago ang kanyang kakayahan kay Cesar? Hindi yun maintindihan ni Brenda. Naguguluhan ito sa kanya. Hindi alam ni Cesar ang kanyang kakayahan sa simula. Kahit na natalo siya ni Alvin noong nag-away sila, hindi pa rin ito maaalarma si Cesar. Bagamat hindi ito maisip ni Brenda, kaya ni Lawrence. Si Alvin na ito ay dapat na sinasadyang matalo kay Brenda upang maakit niya ako na patayin ako. Naging solemn na ang mukha ni Lawrence. Naisip niya ang dahilan kung bakit sinasadyang natalo si Alvin kay Brenda. Walang alinlangan na siya ay pagpuntirya sa kanya. Natural, walang ideya si Lawrence na alam ni Alvin na kasama niya ang Devil Seal tablet. Akala niya gusto lang ni Alvin na maghiganti. Buti na lang, nakipag-away muna siya kay Cesar Chen. Kung hindi, siguradong mamamatay ako kung mag-aaway kami. Sigurado si Lawrence dyan. Sa sandaling ito, nag-aalalang tumingin si Lawrence kay Cesar na nasugatan ang bibig at pagkalalaki. Dapat kong pasalamatan si Cesar kung ganoon. Patay na ako. Hindi ako papayagan ng tatay mo. Napangiti si Alvin nang marinig niya ang pagbabante ni Cesar. Ang kanyang ngiti ay kaakit-akit. Kasabay nito, dahan-dahan siyang lumipad palapit kay Cesar. Pamatong siya sa harap ni Cesar habang lumalawak ang kanyang ngiti. Nakakalungkot na hindi mo makikitang mangyari iyon. 1301. Ano? Ano ang sinusubukan mong gawin? Bagamat ang bibig ni Cesar ay nabasag sa madugong gulo ngayon, ang hindi makapagsalita ay hindi nangangahulugan na hindi niya magagamit ang voice transmission. Habang kinakausap niya si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, may takot na nakasulat sa buong mukha niya. Paano kaya siya mag-aabang kanina? Hindi nagsalita si Alvin. Sa halip, tumugon siya kay Cesar sa kanyang aksyon. Whoosh! Sabay-sabay siyang nagsabit ng 4 na espada. Napakabilis nito na ang karamihan sa mga taong naruroon ay nakarinig lamang ng panandaliang tunog ng pagsipol ng espada. Iilan lamang sa kanila ang nakarinig ng tunog ng lahat ng 4 na espada na sumisipol. Fu! 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 Bumulwak ang dugo mula sa katawan ni Cesar. Sabay na bumungad sa magkabilang braso at binti niya ang nakakatakot na dugong sugat. Ang eksenang ito ay nagdulot ng panginginig sa mga tinek ng lahat. Samantala, paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa hangin ang mapangwasak na hiyaw ni Cesar. Gayunpaman, kakaiba ang kanyang sigaw dahil nawasak ang kanyang bibig. Maaaring isipin ng isang tao ang sakit na kanyang pinagdadaanan mula sa kanyang panginginig at takot sa kanyang mukha. Ang sakit ay hindi matiis. Bagamat kinasusuklaman niya si Alvin, hindi na siya tumitingin sa kanya tulad ng dati. Isa lang ang natitira sa kanya sa sandaling ito. Ayokong mamatay. Si Cesar ay dumaranas ng hindi maisip na sakit. Tumingin siya kay Alvin at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Sumuko ako. Sumuko ako. Sumuko ako." Gayunpaman, tila hindi siya narinig ni Alvin habang dahan-dahan niyang itinaas ang espada sa kanyang kamay. May malamig na kinang sa kanyang walang emosyong mga mata.
Bakit hindi sumusuko si Cesar? Nagulat ang marami sa mga manunood. Malinaw ang kinalabasan, ngunit bakit hindi sumuko si Cesar? Humihingi ba siya ng kamatayan? Hindi tama yan. Wasak na ang bibig ni Cesar. Imposible kahit gusto niyang sumuko. Tama. Kahit na sumuko siya kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, maaari pa rin siyang patayin ni Alvin at magkunwaring hindi niya narinig. Maraming tao ang nag-react kaagad pagkatapos. Sa sandaling ito, natauhan sila. Hindi nakakagulat na sinira niya ang bibig ni Cesar. Ayaw niyang sumuko si Cesar. Maaari niyang patayin si Cesar sa simula kung gusto niya. Halatang gusto niyang pahirapan si Cesar ng dahan-dahan ngayon at patayin siya mamaya. Nag-aalala siya na baka sumuko si Cesar, iyon ang dahilan kung bakit niya sinira ang kanyang bibig. Marami sa kanila ang nagawang malaman ito. Nakaramdam sila ng lamig mula sa ilalim ng kanilang mga paa na dumiretso sa kanilang mga ulo habang iniisip nila hanggang sa puntong ito. May takot sa kanilang mga mukha at mga mata nang muli silang tumingin kay Alvin. Ang kanilang mga salita ay pumasok sa tenga ni Cesar, na naging dahilan upang siya ay bumalik sa kanyang katinoan. Sa sandaling ito, si Cesar ay pilit na iniangat ang kanyang ulo upang tingnan ang Third Island Master of Hidden Fog Island. Sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission habang tinitiis niya ang hindi maisip na sakit, Third Island Master, iligtas mo ako. Mangyaring iligtas ako. Sumuko ako. Sumuko ako. Nagpatuloy si Cesar sa pagsasalita sa pamamagitan ng voice transmission. Baka sa boses niya ang pag-aalala. Whoosh! Nang si Cesar ay humihingi ng tulong mula sa Third Island Master, isang sword ray ang nahulog mula sa langit at hiniwa siya sa dalawa. Napakaayos ng buong proseso. Samantala, tumahimik ang kalangitan sa itaas ng malawak na karagatan. Bagamat maraming tao, tahimik ito gaya ng tahimik na karagatan. Flop! Flop! Nabawi ng mga manunood ang kanilang katinoan nang mahulog sa tubig ang katawan ni Cesar na nahati sa dalawa. Bago iyon mangyari, naalala ni Alvin na kolektahin ang mga gantimpala. Inalis niya ang special ring at quasi-royal grade spirit sword sa kamay ni Cesar nang walang iniwan. Si Cesar ay malamang na may magandang bagay dahil siya ang nag-iisang anak na lalaki ng Second Island Master ng Hidden Fog Island. Ang Third Island Master ay tumingin ng malalim sa mga mata ni Alvin. Bagamat hindi niya binalak na tumugon sa tawag ng pagkabalisa ni Cesar sa pamamagitan ng voice transmission, ang bilis kung saan pinatay ni Alvin si Cesar ay mas mabilis kaysa sa oras na inabot para sa kanya para makapag-react. Kahit na gusto niyang iligtas si Cesar, na ayaw niya, huli na ang lahat. Talagang matapang siya, naglakas loob pa siyang patayin ang nag-iisang anak ng Second Island Master. Nagulat ang Third Island Master habang pinag-aaralan niya si Alvin. Nagulat man siya, medyo natuwa siya dahil matagal na niyang gustong mamatay si Cesar. Wala siyang magawa kay Cesar dahil sa pangako niya sa First Island Master noon. Natural, masaya siya na may pumatay kay Cesar ngayon. Ang binata, ang apo ng Third Island Master, ay nagpakita ng isang kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha habang siya ay nakatayo sa malayo. Medyo naging maniacal ang ngiti niya. Patay na si Cesar, patay na si Cesar. Patay na si Cesar. Kyer, nakita mo ba yun? Pumasok si Alvin sa nangungunang 10 matapos patayin si Cesar. Nang bumalik si Alvin sa mga tao mula sa Lazarus Peak, tiningnan niya ang Third Island Master ng Hidden Fog Island at nagtanong, Third Island Master, ang iyong Hidden Fog Island ay may panuntunan na nagsasabing pinapayagan ang pagpatay sa Hidden Fog Martial Competition. Alam kong si Cesar ang nag-iisang anak na lalaki ng Second Island Master. Sa palagay ko ay hindi ako makakapaghiganti sa kanya. Siyempre hindi. Umiling ang Third Island Master. Walang saysay ang buhay at kamatayan sa Hidden Fog Martial Competition. Kahit na mamatay ang mga apo ko at ang mga direktang disipulo ko sa Hidden Fog Martial Competition, hindi ako maghahanap ng gulo sa taong pumatay sa kanila. Magaling kong ganoon. Bahagyang tumango si Alvin. Freewa. Sa parehong oras, isang kaguluhan ang sumabog sa gitna ng karamihan tulad ng inaasahan.
Talagang pinatay niya si Cesar. Totoong pinahintulutan siyang patayin si Cesar sa Hidden Fog Martial Competition. Gayunpaman, kahit na hindi siya mapatay ng Second Island Master of Hidden Fog Island sa publiko, tiyak na papatayin niya ito ng palihim para ipaghiganti ang kanyang anak. Ang Alvin na ito ay nabaliw. Sunod-sunod na tumingin kay Alvin ang lahat. May gulat at simpatiya sa mga mata na iyon. Sa kanilang opinyon, ang katotohanan na si Alvin ay nang-ahas na patayin ang nag-iisang anak na lalaki ng Second Island Master of Hidden Fog Island ay katulad ng paghingi ng kamatayan. Imposibleng mabuhay si Alvin. Gayunpaman, nabaliw ba talaga si Alvin? Natural, wala siya. Napakaraming tao dito. Kahit na marinig ito ng Second Island Master of Hidden Fog Island, siguradong mahihirapan siyang atakihin ako. Aalis ako kasama sina Kelly at Little Megan pagkatapos makuha ang 10 Saint Stones. Basta malayo ako sa Hidden Fog Island na ito, bakit ako matatakot sa Second Island Master of Hidden Fog Island? Nagdesisyon si Alvin. Hindi siya nagmamadaling tao. Dahil nagpasya siyang patayin si Cesar, mayroon na siyang plano. Natural, ito lang ang plano niya ngayon. Hindi ako makapaniwala na pinatay niya talaga si Cesar. Kung ganoon, imposible para sa powerhouse ng Hidden Fog Island na iyon na tulungan siya. Susundan ko siya at papatayin pagkatapos ng Hidden Fog Martial Competition. Isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ni Martial Emperor Holland. At papatayin ko rin ang 2 asong nakapaligid sa kanya. Maaaring ang taong iyon ay isang Demon Emperor. Mukhang hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang mahiyain na tao na Martial Emperor, gulat na gulat ni Demon Emperor Marduk. Ang mga Demon Emperor ay mga demonyo. Ang kalikasan ng isang demonyo ay ang isang demonyong hayop. Kung ikukumpara sa mga tao, ang mga demonyong hayop ay may galit na galit. Bagaman nagtataglay sila ng katalinuhan na katulad ng mga tao, ang kanilang init ng ulo ay hindi napigilan gaya ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit si Demon Emperor Marduk ay nakarating sa kanyang conclusion. Siya ay isang Martial Emperor, mahinahong sabi ni Martial Emperor Wesley sa sandaling ito. Tao siya. Nagulat si Demon Emperor Marduk. Siya ay hindi lamang isang tao. Siya ay isang napakahusay na tao. Sabi ni Martial Emperor Wesley. Wesley, kilala mo ba siya? Natigilan si Demon Emperor Marduk. Ngumiti si Martial Emperor Wesley. Hindi siya tumugon kay Demon Emperor Marduk. Damn it! Paano naging napakalakas ng Alvin na ito? Samantala, si Lawrence na nasa tabi ni Thundercloud Peak ay may labis na nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha sa kanyang kakayahan, imposibleng pilitin ko siyang sabihin sa akin ang tungkol sa mga sekreto ng misteryosong tablet. Maaari kong kunin si Martial Emperor Volter para tulungan ako sa ibang mga bagay. Ngunit ito ay tungkol sa misteryosong tableta, imposibleng humingi ng tulong kay Martial Emperor Volter. Alam na alam iyon ni Lawrence. Kung nalaman ni Martial Emperor Volter ang mga kamangha-manghang bagay na kaya ng misteryosong tableta sa kanyang kamay, tiyak na dadalhin niya ito para sa kanyang sarili. Iyon ang bagay na ayaw niyang makitang nangyayari. Oh, well. Kailangan ko ng sumuko. Gumawa si Lawrence ng isang mahirap na desisyon. Ang kalagayan niya ngayon ay parang pulubi na ilang araw nang hindi kumakain at biglang nakakita ng mabangong inihaw na manok nang wala sa oras. Gayunpaman, nang malapit na niyang kainin ang inihaw na manok, may nagsabi sa kanya na ang inihaw na manok ay nalasan. Mamamatay siya kapag kinain niya ito. Natural, kailangan niyang isuko ang pagkain nito. Brother Alvin, masyado kang impulsive, sabi ni Harris na may pilit na ngiti. Walang sino man ang pinapayagang hiyain ang aking mga babae. Mahinahong sabi ni Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Walang argumento ang tono ng boses niya. Ang magagandang mata ni Kelly at Megan ay banayad na parang umaagos na tubig nang marinig nila ang sinabi ni Alvin habang nakatayo sila sa tabi niya. Sumandal sila sa tagiliran ni Alvin at hinawakan ang kanyang mga braso. Handa silang makasama ang kanilang lalaki sa buhay man o sa kamatayan. Magpapatuloy ang Hidden Fog Martial Competition.
Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ng Third Island Master of Hidden Fog Island. Inihayag niya na magpapatuloy ang Hidden Fog Martial Competition. Marahil ang madugong eksena kanina ay nakaapekto sa mga tao, ang mga kalahok sa susunod na laban ay hindi nagpapigil sa kanilang pag-atake ng buong lakas at gumamit ng mga killer moves sa sandaling magsimula ang laban. Hindi nagtagal, bumagsak ang ilang mga powerhouse ng Martial Emperor. Likas na kakayahan. May biglang sumigaw at ginising si Alvin na nagpapahinga na nakapikit. Nang imulat ni Alvin ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang itim na lotus na lumabas sa pagitan ng mga kilay ng isang binata na nakasuot ng itim. Tinungo nito ang kanyang kalaban. Ang itim na lotus ay hindi tumigil sa pag-ikot habang ito ay bumaril. Sa pagharap sa mabangis na itim na lotus, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul, ang kalaban ng binata na nakaitim, ay nagbuhos ng kanyang lakas upang harangin ito. Gayunpaman, ang nagtatanggol na kalasag na nabuo mula sa kanyang enerhiya ay hindi maaaring hadlangan ang itim na lotus. Ang itim na lotus ay tumusok sa defensive shield ng walang anumang pagtutol. Bagamat nanatili ang nagtatanggol na kalasag, ang itim na lotus ay tumagos sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na lalaki. Napailing siya mula sa pag-atake kahit na walang nakikitang sugat sa katawan. Sa sumunod na segundo, tahimik siyang bumagsak habang nakadilat ang mga mata. Ito ay isang likas na kakayahan ng soul attack. Tumibok ang puso ni Alvin. Ang itim na lotus ay ang likas na kakayahan ng nakaitim na binata na pinakilos ng kanyang espiritual na enerhiya. Isa itong spiritual energy attack, at isa rin itong soul attack. Mahirap para sa isang ordinaryong Martial Emperor powerhouse na salakayin ang isa pang Martial Emperor powerhouse na may soul attack maliban kung may isang espesyal na nilinang na soul attack. Samantala, ang mga taong nagtataglay ng likas na kakayahan ng soul attack ay iba dahil ang kanilang sariling espiritual na enerhiya ay ginamit bilang mga kasangkapan upang mapakilos ang kanilang likas na kakayahan. 1302. Ang likas na kakayahan ng soul attack ay malakas at kakaiba. Sa sandaling ito ay mapakilos, halos imposible para sa kalaban na makatakas sa kamatayan maliban kung ang kalaban ay may mas mataas na cultivation base at spiritual energy. Ang pinakamahalaga, ang soul attack ay hindi maipagtanggol ng origin energy at profundity dahil magkaiba sila ng kalikasan. Ang soul attack ay mas ilusyon habang ang origin energy at profundity ay substantive power. Parehong pantay ang tugma ng second level Martial Emperor martial artist sa simula. Gayunpaman, sa sandaling ginamit ng nakaitim na binata ang kanyang likas na kakayahan, napatay niya ang kanyang kalaban sa isang kisap lamang ng mata. Nakakatakot na likas na kakayahan. Ito ay isang likas na kakayahan ng soul attack. Hindi ito maiiwasan. Maliban kung ang kanyang espiritual na enerhiya ay mas mataas kaysa sa kanya, magiging mahirap para sa kanya na takasan ang kamatayan na nahaharap sa gayong pag-atake. Kahit na mas mataas ang espiritual na enerhiya ng kanyang kalaban, maaari niyang gamitin ang kanyang likas na kakayahan upang saktan ang kaluluwa ng kanyang kalaban kung hindi gaanong mas mataas ang espiritual na enerhiya ng kanyang kalaban. Kaya niyang talunin ang kanyang kalaban kapag ang kanyang kalaban ay nalilito. Ang mga tao na sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan ay nag-usap sa kanilang mga sarili habang nakatingin sila sa binata na may takot sa kanilang mga mata. Katulad ng sinabi nila, sa laban para mag-qualify sa top 10 nanograms Hidden Fog Martial Competition, nakatagpo ng nakaitim na binata ang isang third-level Martial Emperor powerhouse. Hindi man niya nagawang patayin ang kanyang kalaban gamit ang kanyang likas na kakayahan, nagawa niyang maapektuhan ang kanyang kalaban. Nang maapektuhan ang kaluluwa ng kanyang kalaban, sumalakay ang binata na nakasuot ng itim. Nasugatan niya at natalo ang kanyang kalaban. Talagang tinutupad niya ang kanyang reputasyon bilang isang variant bulalas ni Alvin. Nagtataka ako kung saan natagpuan ni Martial Emperor Wesley ang gayong disipulo. Mula nang magsimula ang Hidden Fog Martial Competition, may 3 iba pang variant. Gayunpaman, ang kanilang likas na kakayahan ay hindi maihahambing sa kanya, hindi napigil ang mapabulalas ni Jerez. Lawrence. Di nagtagal, nakita ni Alvin na si Lawrence na
Gayunpaman, ang kalaban ni Lawrence ay nasa second level Martial Emperor stage kaya madali siyang natalo ng kanyang kalaban. Lawrence, bakit hindi mo ginamit ang iyong quasi-royal grade spirit weapon? Bumalik si Lawrence sa panig ni Martial Emperor Volter matapos mawala ang kanyang kwalipikasyon para makapasok sa top 10. Hindi nasisiyahan si Martial Emperor Volter. Sa kanyang opinyon, hindi ibinigay ni Lawrence ang kanyang lahat dahil hindi niya ginamit ang kanyang quasi-royal grade spirit weapon. Master, hindi ako kalaban niya kahit na ginamit ko ang aking quasi-royal grade spirit weapon. Pinilit ni Lawrence na ngumiti sa kanyang mukha. Natural, excuse lang iyon. Hindi niya ginamit ang tablet na maihahambing sa isang quasi-royal grade spirit weapon dahil nag-aalala siyang baka makita ito ni Alvin. Ayaw niyang malaman ni Alvin na nasa kanya ang tablet bago matuklasan ang sikreto ng misteryosong tablet. Si Alvin ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Madali para sa kanya na agawin pabalik ang tablet. Hindi mahalaga kung mayroon siyang suporta ni Martial Emperor Volter. Kung naprovoke niya si Alvin, maaaring sabihin niya kay Martial Emperor Volter na nasa kanya ang tablet. Baka ibunyag pa niya ang sikreto ng tablet sa kanya. Sa oras na iyon, tiyak na kukunin ni Martial Emperor Volter ang tablet mula sa kanya. Ayaw niyang makitang mangyari iyon. Hindi niya inaasahan na makita ang tableta na nakuha niya ng buong pagsisikap na nakinabang kay Martial Emperor Volter. Siya lang ang nakakaalam ng presyong kailangan niyang bayaran para sa tablet na iyon. Pagkalipas ng isang yugto ng panahon, ang nangungunang 10 ranggo ng Hidden Fog Martial Competition ay sa wakas ay lumabas. Si Alvin ay nasa nangungunang 10. Sa panig ni Lazarus Peak, si Damian, ang unang direktang disipulo ni Heres, ay hindi nakapasok sa nangungunang 10. Hindi niya magagawang ipaglaban ang Saint Stones. Bagamat medyo nadismaya si Martial Emperor Lazarus, hindi niya sinisisi si Lawrence dahil napakaraming kalahok sa Martial Emperor stage sa Hidden Fog Martial Competition. Sa makatuwid, si Alvin lamang mula sa Lazarus Peak ang nakapasok sa top 10 ranking. Ito ay parehong kaso para sa mga alagad ni Martial Emperor Molly. Sa mga tao mula sa Molly Mountain, isa lamang sa kanila ang nakapasok sa top 10. Ito ay walang iba kundi si Aaman. Samantala, si Rowena lang mula sa Holland Valley ang nakapasok sa top 10. Ito ay pareho para sa Thundercloud Peak. Si Brenda lang ang nakapasok sa top 10. Sa panig ni Martial Emperor Wesley, 2 sa kanyang mga disipulo ang matagumpay na nakapasok sa top 10. Ang isa sa kanila ay ang nakaitim na binata na nagtataglay ng likas na kakayahan ng soul attack. Mayroong kabuuang 6 na human martial artist mula sa Cloud Continent na matagumpay na nakapasok sa nangungunang 10. Natural, may isa pang human martial artist na nakapasok sa top 10 nanograms Hidden Fog Martial Competition. Ito ay isang marahas, maputlang binibini. Siya ang direktang disipulo ng Third Island Master ng Hidden Fog Island. Ang natitirang 3 sa nangungunang 10 ranggo ay mga powerhouse ng Demon Emperor. Ang isa sa kanila ay mula sa Hidden Fog Island at ang natitirang 2 ay mula sa Cloud Continent. Ang isa sa mga powerhouse ng Demon Emperor mula sa Cloud Continent ay ang direktang disipulo ni Demon Emperor Marduk. Matatapos na ang Hidden Fog Martial Competition. Ang nangungunang 10 ranggo ay pagpapasya sa ikatlong round ng kompetisyon. Ito rin ang huling round, sabi ng Third Island Master ng Hidden Fog Island. Ang kanyang mga salita ay nagpaputok sa mga tao. Marami sa kanila ang dilat na dilat habang hinihintay nilang magsimula ang ikatlong round ng kompetisyon. Magiging brutal ang ikatlong round ng kompetisyon. Di nagtagal, ang mga kalahok ay nireranggo sa nangungunang 10 ng Hidden Fog Martial Competition, bawat isa ay kumuha ng 9 na espesyal na ginawang mga token mula sa Third Island Master ng Hidden Fog Island. Simple lang ang panuntunan para sa huling round ng kompetisyon. Maaaring hamani ng mga kalahok ang alinman sa iba pang 9 na kalahok. Kung sila ay mananalo sila ng isang token mula sa kanilang kalaban. Ang kalahok na nakakuha ng 9 na mga token at may kabuuang 18 mga token ay ireranggo ang no. Isa sa Hidden Fog Martial Competition.
Gayon din, ang natitirang 8 kalahok ay ipinagbabawal na hamanin ang 2 kalahok na katatapos lang ng kanilang laban. Ito ang mga patakaran ng ikatlong round, sabi ng third island master ng Hidden Fog Island. May nakalimutan akong sabihin. Walang sino man ang pinapayagang pumatay sa ikatlong round ng kompetisyon. Ang kailangan mo lang gawin ay talunin ang iyong kalaban nang hindi sila pinapatay. Sigurado akong hindi ito mahirap sa iyong kakayahan. Ang sinumang kalahok na pumatay ay hindi lamang madi-disqualify sa Hidden Fog Martial Competition, ang kanilang cultivation base ay masisira rin. Sana wala sa inyo ang magkakamali, sabi ng third island master. Baka sa tono niya ang pagbabante nang magsalita siya. Nagsimula ang ikatlo at ang huling round ng Hidden Fog Martial Competition habang nakatingin ang lahat. Ang 10 kalahok, kabilang si Alvin, ay nakatayong nakaugat sa kanilang mga batik habang ang kanilang mga mata ay unti-unting nanlamig. Walang kumibo kahit ilang sandali pa. Maraming manunood ang unti-unting naiinip. Bakit walang gumagalaw? Hindi ba sila makakapagpahinga pagkatapos ng laban na ito? Bakit hindi sila mas enthusiastic tungkol dito? Bilis! Papalubog na ang araw kung ipagpatuloy ninyo itong ipagpaliban. Parami ng parami ang nagsimulang himukin si Alvin at ang iba pang mga kalahok. Bagamat narinig ni Alvin ang kanilang mga paghihimok, hindi niya ito pinansin ng lubusan na parang hangin lang ang dumaan sa kanyang mga tainga. Gayunpaman, hindi na nakayanin ng isa sa kanila at gumawa ng hakbang. Whoosh! Isang malakas na silhouette ang lumipad at pumasok sa ring. Ito ay si Aaman, ang direktang disipulo ng Martial Emperor ng Molly Mountain na si Molly. Nakipag-away siya dati kay Alvin at natalo. Sa makatuwid, hindi man lang niya nilingon si Alvin nang pumasok siya sa ring. Sa kalaunan, dama po ang kanyang mga mata kay Rowena, ang direktang disipulo ni Martial Emperor Holland. Siya lang ang direktang disipulo ni Holland Valley sa Martial Emperor stage. Si Aaman lamang ang nasa first level Martial Emperor stage sa mga nangungunang 10 kalahok. Ito ay isang patunay ng kanyang makapangyarihang kakayahan. Itong si Rowena. Mahusay siya sa Divine Sword technique ng Hanbing na kanyang nilinang. Kung aawayin niya si Aaman, hindi siya makakatagal ng higit sa tagal ng 30 paghinga. Nakita ni Alvin si Rowena na lumaban kanina. Kaya naman alam niya ang antas ng kakayahan nito. Nakalaban na rin niya si Aaman dati kaya mas alam niya ang kakayahan niya. Bilang isang taong nagmana ng alaala ng Rebirth Martial Emperor mula sa parehong buhay niya, ang paghatol ni Alvin ay hindi pangkaraniwan. Gaya ng inaasahan niya, tinalo ni Rowena si Aaman pagkatapos ng mahigit 20 paghinga. Kinuha niya ang isa sa mga token ni Aaman at naging unang nagkaroon ng 10 token. Nalungkot si Aaman na nawalan siya ng isang token at 8 na lang ang natira sa ngayon. Judging by the current situation. Parang talagang last na ako sa 10 kalahok. Pilit ang ngiti ni Aaman. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting kawalan, alam niyang wala siyang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan ito. Nagsimula ang ikalawang laban matapos talunin ni Rowena si Aaman. Kinuha ni Aaman ang inisyatiba na maglabas ng hamon kanina. Sa ikalawang laban, isa pang tao ang nagkusa na maglabas ng hamon. Isa ito sa 2 kalahok sa ilalim ng Martial Emperor Wesley na nakapasok sa top 10. Ito ay ang nakaitim na binata na nagtataglay ng likas na kakayahan ng soul attack. Ikaw. Pinili ng nakaitim na binata ang Brenda ng Thundercloud Peak sa pagpasok niya sa ring. Naging pangit ang ekspresyon ni Brenda nang siya ang pinili niya dahil hindi siya kumpiyansa na mananalo siya kung siya ang kalaban niya. Sa kabutihang palad, ipinagbawal ang pagpatay sa ikatlong round ng Hidden Fog Martial Competition. Kung hindi siya maglalakas loob na labanan ang binata na nakaitim dahil ang lahat ng kanyang mga kalaban ay napatay sa mga nakaraang round. Ang mga mahihina ay pinatay ng kanyang origin energy and profundity habang ang mas makapangyarihan ay pinatay ng kanyang likas na kakayahan sa soul attack. Nang pumasok si Brenda sa ring, agad siyang naapektuhan ng likas na kakayahan ng nakaitim na binata bago pa man siya makagawa ng anuman. Sa sandaling iyon nang siya ay tulalo pa, siya ay inatake at nasugatan.
Natural, ang nakaitim na binata ay nakakuha ng token mula kay Brenda. Kaya lang, nagpatuloy ang Hidden Fog Martial Competition. Ang sumunod na pumasok sa laban ay ang direktang disipulo ng Third Island Master of Hidden Fog Island. Sa simula pa lang, brutal na lumaban ang dalaga. Napatay niya ang lahat ng kanyang mga kalaban dati. Gayunpaman, ipinagbabawal ang pagpatay sa round na ito ng kompetisyon. Hindi siya papatay ng sinuman maliban kung gusto niyang masira ang kanyang cultivation base. Nagulat si Alvin nang mapansin niyang dumapo sa kanya ang mga mata ng dalaga. Gusto niya muna akong hamanin. Agad na naging alerto si Alvin. Gayunpaman, ang mga mata ng binibini ay umiwas kaagad pagkatapos at dumapo sa isa pang direktang disipulo ni Martial Emperor Wesley. Nakatutok ang mga mata nito sa kanya habang nagpasya itong hamanin siya. Bagamat pareho silang nasa third level Martial Emperor stage, malinaw ang mga resulta sa sandaling lumaban sila. Lumaban ang dalaga na parang nasa linya ang kanyang buhay sa tuwing umaatake siya. Naging sanhi ito ng direktang pag-atres ng direktang disipulo ni Martial Emperor Wesley. Sa huli ay nasugatan siya at natalo. 13:03. Mas naging matindi ang huling round ng Hidden Fog Martial Competition. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay may nagkusa na hamanin si Alvin. Sa kabuuan, 3 tao ang pinaka-nakakatakot sa nangungunang 10. Sila ang mga kabataang lalaki na nakasuot ng itim sa ilalim ng Martial Emperor Wesley, ang direktang disipulo ng Third Island Master ng Hidden Fog Island at Alvin. Dahil dito, kakaunti ang nang-ahas na gumawa ng inisyatiba upang hamanin sila. Gayunpaman, ang binata na nakaitim at ang direktang disipulo ng Third Island Master ng Hidden Fog Island, ang batang babae, ay madalas na nagkukusa upang hamanin ang kanilang mga kalaban, na mas madalas kaysa kay Alvin. Dahil dito, si Alvin ay hindi talaga nagkaroon ng pagkakataong magtanghal, ngunit kalaunan, may isang tao na pumili para sa kanya at wala na siyang ibang opsyon. Si Aaman ay natalo na ngayon sa 6 na tao. Ang natitira sa 3 ay nangungunang 3 nakakatakot na tao, kabilang si Alvin. Kahit na ang cultivation base ng binata na nakaitim na nasa ilalim ng utos ng Martial Emperor ay hindi masyadong kahanga-hanga, ang kanyang soul attack technique na likas na kakayahan niya, ay sobrang misteryoso at malalim. Nagawa nitong mabigla ang kanyang mga kalaban. Ang batang babae na isang direktang disipulo ng Hidden Fog Island Master ay mahusay sa pag-atake. Siya ay malakas at kapantay ng isang ordinaryong 4th level Martial Emperor. Hanggang ngayon, hindi pa natatalo ang dalawa. Para kay Alvin, hindi pa siya nagkusa na pumasok sa ring at walang sino man ang piniling hamanin siya noon, kaya hindi rin siya nakaranas ng anumang pagkatalo noon. Ngayong hinahamon siya ni Aaman, ito ang unang pagkakataon na may humarap sa kanya. Talagang matapang ang Aaman na ito. Tama. Naglakas loob siyang hamanin si Alvin mula sa Lazarus Peak. Naghuhukay talaga siya ng sarili niyang libingan. Matingkad pa rin sa kanilang isipan ang eksena kung paano pinatay ni Alvin si Cesar sa isang nakakahimok na paraan. Sa makatuwid, maraming tao ang nadama na hinuhukay lamang ni Aaman ang kanyang sariling libingan sa pamamagitan ng paghamon kay Alvin. Marahil, hindi siya papatayin ni Alvin ayon sa mga patakaran ng huling round, ngunit tiyak na hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari kasunod ng hamon ni Aaman ay nagulat sa lahat bago pa man siya makakilos. Ilang sandali lang bago, sinabi ni Aaman na gusto niyang hamanin si Alvin, ngunit isang segundo bago pumasok ang huli sa ring, agad niyang sinabi, aaminin ko ang pagkatalo. Ito ang unang pagkakataon na naganap ang ganitong senaryo sa huling round ng Hidden Fog Martial Competition, kung saan inamin ng challenger ang pagkatalo sa simpleng paraan. Agad-agad, pinuna ng ilang tao si Aaman bilang isang duwag, ngunit pinuri rin siya ng ilan sa pagiging tumpak niyang nabasa ang sitwasyon. Ano man ang mangyari, si Alvin ay itinuring na panalo. Nakakuha siya ng isang order token, pinataas ang order token sa kanyang kamay hanggang 10. Kasabay nito, ang ilan sa natitirang 8 ay maaari lamang hamanin si Alvin. Katulad ni Aaman, wala silang ibang pagpipilian.
Ang pangalawang tao na humamon kay Alvin ay si Brenda, ang babaeng disipulo mula sa Lion Peak. Si Brenda ay nagkaroon ng cultivation base sa second level Martial Emperor stage. Bago ito, nakipag-away na siya noon kay Alvin at dahil sadyang sumuko siya ng kaunti, sa huli ay siya ang nanalo. Nakatitig kay Alvin, sinabi ni Brenda sa malalim na boses, sana ay italaga mo ang iyong pagsisikap sa labanan sa pagkakataong ito. Ang katotohanang madali niyang mapatay ang kanyang kalaban na minsang nakatalo sa kanya noon pa ay sadyang pumayag sa kanyang nabubuong tsismis na ikinagalit niya. Sa kabila ng kamalayan na hindi siya kalaban ni Alvin, umaasa pa rin siya na matatalo siya sa marangal at kahangahangang paraan. Kung tutuusin, mayroon din siyang sariling dignidad. Italaga ang aking mga pagsisikap. Nakataas ang kanyang mga kilay, tiningnan siya ni Alvin ng mabuti at nang makita niya ang kaseryosohan sa kanyang mga mata, tumango siya. Gagawin ko. Binigyan niya ito ng sapat na paggalang sa pagkakataong ito. Nang walang anumang sandata ng espiritu, inipon niya ang lahat ng kanyang lakas at bago pa maisip ni Brenda ang nangyayari, pinalipad niya ito sa hangin. Nagtamo ng matinding pinsala, siya ay natalo sa malinis at mabilis na paraan. Ang Third Island Master ng Hidden Fog Island at ang grupo ng mga elder mula sa Hidden Fog Island na nandoon para panoorin ang saya ay malinaw na nakikita ang mga aksyon ni Alvin. Maliban sa kanila, sa gitna ng karamihan, tanging ang grupo ng mga Martial Emperors at Demon Emperors mula sa Cloud Continent ang makakapansin sa kanyang mga kilos. Talaga bang nagpakita ng awa ang batang ito ng kalabanan niya si Caesar ngayon? Ang Martial Emperor Marduk ay nabigla sa kaibuturan. Taliwas sa pagkalito ni Martial Emperor Marduk, mas nakolekta si Martial Emperor Wesley habang pinapanood niya ang buong bagay ng may cool na hitsura mula sa simula hanggang sa katapusan. Salamat! Kahit na si Brenda ay malubhang nasugatan at natalo ni Alvin, wala siyang anumang sama ng loob sa kanya. Napaatras siya pagkatapos. Paano naging napakalakas ni Alvin ngayon? Bumalatay ang takot sa mukha ni Lawrence. Bilang isang disipulo mula sa Lion Peak din, alam niya ang lakas ni Brenda. Gayunpaman, ang isang taong kasing lakas ni Brenda ay hindi man lang katapat ni Alvin. Kaagad, naramdaman ni Lawrence ang lamig na tumataas mula sa ilalim ng kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Lalo siyang natutuwa na hindi niya nalabanan si Alvin bago si Caesar. Kung hindi, tiyak na pinatay na siya. Ang lakas ni Brother Alvin. Nagulat si Harris. Kahit na alam niyang malakas si Alvin, naisip niya na ginawa na niya ang lahat ng kanyang lakas noong kinakalaban niya si Caesar. Gayunpaman, parang nagpakita talaga siya ng awa noon. Habang kumikilos ang puso ni Harris, isang ideya ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Sa sandaling bumangon ang pag-iisip na ito, hindi na ito mapipigilan pa. Ang lakas ni kapatid na Alvin ay malamang nakapantay ng sa akin. Gaano na ba talaga katagal? Si Brother Alvin ay talagang lumaki sa ganoong antas. Ang puso ni Harris ay napuno ng pagkabigla. Maliban kina Kelly at Meghan, kabilang sa mga naroroon, tanging si Martial Emperor Holland ang hindi nagulat sa lakas ni Alvin. Sa kanyang lakas, tanging ang variant na iyon sa ilalim ng Martial Emperor Wesley at ang direktang disipulo ng Third Island Master of the Hidden Fog Island ang maaaring magdulot ng banta sa kanya. Noong nakaraang araw, naglaban sina Martial Emperor Holland at Alvin. Sa makatuwid, mayroon siyang tiyak na pag-unawa sa kanyang lakas. Siyempre, kung nalaman niya na ang taong Samire sa Heaven and Earth wipeout na ginawa niya ay hindi ang matandang lalaking iyon na nakasuot ng pulang damit ngunit sa halip ay si Alvin, hindi na niya iyon iisipin. Matapos talunin si Brenda, bumalik si Alvin sa tabi ng dalawang babae. Biglang parang may naalala siya, napabuntong hininga siya ng walang babala. Pagkatapos makipaglaban kay Brenda, ang kanyang magiting na tindig ay nagpaalala kaagad sa kanya ng Irish. Hindi ba't si Irish ay dinala na ng First Revered Elder ng Hidden Fog Island? Ngayong ang Hidden Fog Island ay mayroong isang mataong lugar, dapat ay narito siya. Sa sobrang sama ng loob niya, mula sa simula hanggang sa huli ay hindi niya ito nakita. Tumingin kay Harris, nagtanong si Alvin, Brother Yang, kilala mo ba ang First Revered Elder ng Hidden Fog Island?
Siyempre, gusto ko. Tumango si Harris. Ang first revered elder of the Hidden Fog Island ay dating kilalang Martial Emperor ng Cloud Continent din. Ang kanyang honorary title ay Hugo at karaniwang tinatawag siyang Martial Emperor Hugo. Masasabing isa siya sa mga mas matandang powerhouse. Noong kilala pa siya sa Cloud Continent, bigla ko na lang siyang nabanggit sa Street Marshal. Curious na tanong ni Harris. Nakita mo na ba siya dati? Tanong muli ni Alvin. Isang beses lang, pag-amin ni Harris. Isa ba siya sa mga elder ng Hidden Fog Island na nanunood mula roon? Agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin habang naghihintay siya. Kahit na hindi alam ni Harris ang kanyang pinaplano, sinulyapan pa rin niya ang grupo ng mga matatanda ng Hidden Fog Island na nakatayo sa di kalayuan at isa-isa silang sinulyapan ng matagal. Hindi. Sa huli, umiling si Harris. Nadismaya kaagad si Alvin. Mukhang hindi talaga dumating si Irish. O marahil, siya ay kasalukuyang nasa gitna ng closed-door cultivation, haka-haka ni Alvin sa kanyang sarili. Nagpatuloy ang huling round ng Hidden Fog Martial Competition. Dahil ang ibang mga kalahok ay wala ng anumang mga pagpipilian, maaari lamang nilang ipagpatuloy ang paghamon kay Alvin. Hindi niya sila tinalikuran at tinalo isa-isa. Sa isang kisap mata lang, nakakuha siya ng isa pang 5 piraso ng order token. Idinagdag ang mga iyon sa order token mula kay Aama ng Molly Mountain at Brenda ng Layon Peak, mayroon na siyang kabuoang 7 piraso ngayon. Sa pagdaragdag ng 2 pang order token, siya ang magiging kampyon ng Hidden Fog Martial Competition. Kasabay nito, ang binata na nakaitim sa ilalim ng utos ni Martial Emperor Wesley at ang direktang disipulo ng Hidden Fog Island Master ay nakakuha din ng tig 7 piraso ng order token. Sa huling round ng martial competition, 2 kalahok ay magkakaroon lamang ng isang pagkakataon upang labanan ito sa isa't isa. Sa makatuwid, ang katotohanan na silang tatlo ay nakakuha ng 7 piraso ng order token ay nangangahulugan na ang bawat isa ay natalo nila ng 7 tao. Ang nangungunang tatlo sa Hidden Fog Martial Competition ngayon ay maliwanag na. Maraming tao ang nanunood ng may pinanibik na panoorin ang nangungunang tatlo upang labanan ito sa isa't isa. Inilabas na rin ang ika-4 hanggang ika-10 rangkang. Gayunpaman, kapag natapos ang Hidden Fog Martial Competition at kapag naibigay na nila ang order token sa kanilang mga kamay, maaari nilang ilista ang eksaktong rangkang. Ang grupo ng mga nanunood sa gilid ay gumawa ng bilog sa hangin habang ang tatlong nakatayo sa gitna ng hangin ay bumuo ng isang tatsulok. Nakatayo doon, silang tatlo ay mukhang kalmado na parang hindi man lang natinag kahit may bumagsak na bundok sa harapan nila. Umagos sa hangin ang amoy ng pulbere. Sa wakas, ang direktang disipulo ng Hidden Fog Island Master, ang batang babae na lumipat sa hindi pinong paraan, ay humakbang pasulong at ang kanyang tingin ay nalock kay Alvin kaagad. Gusto ba niyang hamanin si Alvin? Sabay-sabay, bumilis ang tibok ng puso ng maraming tao habang nag-espekulasyon. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Alvin na hahamunin muna siya ng batang babae dahil wala siyang nakikitang anumang layunin sa pakikipaglaban sa mga mata nito. Nagpapasalamat ako na tumulong ka sa paghihiganti sa aking junior sister at kahit na hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa, maaari kong piliin na huwag mo nang hamanin sa ngayon. Humanda ka at sa oras na matalo ko siya, pupunta ako at labanan ito sa iyo. Bigla siyang nakarinig ng malamig na voice transmission sa kanyang tenga. Kakaiba ang boses niya na sapat na para mag-goosebumps. Gayunpaman, hindi siya nagpahayag ng anumang kakaibang ekspresyon at tumango lamang sa dalaga. Siyempre, ang ekspresyon lang ng mukha niya ang hindi nagbabago. Ang kanyang puso naman ay napuno ng pagkabigla. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang Third Island Master ng Hidden Fog Island ay hindi nagalit, ngunit sa halip ay bukas at nakahanda na matapos masaksihan kung paano niya pinatay si Cesar gamit ang kanyang sariling mga mata. Lumalabas na sinamantala ni Cesar ang babaeng disipulo sa ilalim ng kanyang utos noon. Sa sandaling maalala niya ang kasikatan ni Cesar sa Hidden Fog Island, madali niyang mahulaan ang ginawa ng lalaki. Then, in this case, I really have avenged him, naisip niya sa sarili.
Sa silangang isla ng Hidden Fog Island. Isang nag-aalalang boses ang umalangaw-ngaw mula sa langit at bumasag sa katahimikan sa lambak. Gusto kong makita ang Second Island Master. Ang Second Island Master ay nasa gitna ng kanyang closed-door cultivation ngayon. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Umalangaw-ngaw ang isang matanda na boses at lumitaw ang isang matandang lalaki bago hamarang sa nag-aalalang nasa katanghaliang gulang na lalaki na bumababa. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may order token na inukit na may salitang core na nakasabit sa kanyang baywang. Isa siyang pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island. 1304. Sa tahimik na ibabaw ng dagat, isang malayo, batang babae ang nakatitig sa binata sa kanyang harapan bago ibinalita bilang pagpapakilala, Elaine. Nangangahulugan ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili na kinilala niya ang kalaban sa harap. So, siya si Elaine. Naunawaan kaagad ng maraming tao mula sa Cloud Continent. Si Elaine ay ang direktang disipulo ng Third Island Master ng Hidden Fog Island. Nakapasok siya sa nangungunang 3 sa Hidden Fog Martial Competition. Sino man na ang edad ay sinubak ng Age Measuring Pearl ay maaaring sumali sa Hidden Fog Martial Competition. Maaaring subukan ng Age Measuring Pearl ang edad ng mga mas mababa sa 70 taong gulang. Tulad ng karaniwang kaalaman, kapag ang sinumang tao na martial artist ay umabot sa martial monarch stage, maaari siyang manatiling kabataan magpakailanman, kaya't ipagpalagay na ang edad ng isang tao mula sa hitsura ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang Demon Emperor ay mas masahol pa. Sa sandaling ang isang Demon Beast ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Void Transformation Stage at naging isang demon, maaari siyang mag-transform sa isang tao sa anumang edad, kahit isang 3 taong gulang na bata. Ang binata na pinakamalakas na tao sa ilalim ng utos ni Martial Emperor Wesley ay nagpakilala bilang tugon kay Elaine, Waki Wang. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Waki sa kanyang bibig, nagawa na siya ni Elaine na kumilos. Sa ilalim ng maingat na tingin ni Alvin, nagpa siya siyang mag-strike para makuha ang bentahe ng first mover. Hindi lang sumabog ang buong lakas niya sa pinakamataas nito, ngunit ang quasi-royal grade Spirit Sharp Claws ay lumitaw sa isang iglap habang mahigpit na nakakapit ang mga ito sa kanyang mga kamay. Swish! 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 Saan man dumaan si Elaine, naririnig lang ni Alvin ang mga sunod-sunod na tunog ng paghiwa-hiwain na nakakatusok sa tainga. Ang mga matutulis na kuko sa kanyang kamay ay naglabas ng mga bahid ng matalim na sinag na naging walang hangganang anino ng kuko. Sa isang kisap lang ng mata, nagpakita siya sa harap ni Waki habang ang mga matutulis na kuko sa kanyang mga kamay ay bumagsak sa isang maikling sipol na galit at nakakatakot na tila ito ay nagsasaya sa ningning ng paghiwa sa kalangitan. Bilang isang tao na nasa 3rd level Martial Emperor stage, ang kapangyarihan ni Elaine ay mas malakas kaysa kay Waki na nasa 2nd level Martial Emperor stage lamang. Kung hindi dahil sa isa siyang variant na nagtataglay ng likas na kakayahan, hindi siya makakarating sa top 3 nanograms Hidden Fog Martial Competition. Sa pagharap kay Elaine na ang lakas ay mas malaki kaysa sa kanya at umaambang patungo sa kanya ng buong galit, siya ay tila kakaibang kalmado. Nang siya ay kumilos at nagmamadaling palabas tulad ng isang tapered arrow na tumusok sa kalangitan, siya ay nanatili pa rin sa parehong lugar na walang intensyon na umiwas. Naningkit ang kanyang mga mata ng walang babala. Likas na kakayahan. Sa segundong iyon nang makalapit si Elaine sa kanya, agad na pinaandar ng kanyang espiritual na enerhiya ang kanyang likas na kakayahan. Ang kakaiba, demonyo, at itim na lotus ay muling nagkatawang tao at hinarap si Elaine na parang umaagos na tubig. Nang lumitaw siya sa harap ni Waki, isang dipa lang ang layo ng itim na lotes sa kanya. Dumilat kaagad si Elaine. Sa sandaling iyon, may tiwala siya na makakapagdulot siya ng matinding pinsala kay Waki sa sandaling pumasok ang itim na lotes sa kanyang katawan. Gayunpaman, dahil ipinagbabawal ang pagpatay, wala siyang kumpiyansa na pagnakawan si Waki ng pagkakataong talunin siya pagkatapos niyang masugitan ito ng husto. Kaya naman, pinili niyang umiwas sa halip. Matatalo siya. Umiling si Alvin. Napansin niya ang sitwasyon na kinaroroonan niya.
Kung ang kanyang pag-atake ay dumaong ng mas maaga, tiyak na masasaktan niya si Waki ng husto at mawalan pa siya ng kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, dahil sa kanyang takot sa likas na kakayahan ni Waki, pinili niyang umiwas sa halip. Ang likas na kakayahan ay hindi isang bagay na madali mong iwasan dahil lang sa gusto mo. Napakalinaw ni Alvin tungkol dito dahil ayon sa alaala ng dalawang muling pagkakatawang tao ng Rebirth Martial Emperor, nakilala niya ang mga variant na nagtataglay ng likas na kakayahan kung saan magagamit nila ang soul attack ng higit sa isang beses. Bilang resulta, alam niya kung gaano kakilakilabot ang likas na kakayahan. Habang iniisip ito ni Alvin, pagkatapos sumuko si Elaine sa pag-atake kay Waki at sadyang umiwas sa kanya, nagsisi siya kaagad. Naunawaan niya na bukod sa pabilis ng pabilis, ang itim na lotus na iyon ay naging parang cancer na patuloy na kumakapit sa kanya. Kahit saan siya tumakas, patuloy itong nakasunod sa kanya. Space Reaping Onyx Claw. Hindi nagtagal, napagtanto din ni Elaine na kung magpapatuloy ito, mapupunta siya sa isang hindi magandang posisyon, kaya't mabilis niyang itinuwid ang kanyang pagkakamali at muling sinisingil si Waki. Pinunit ng kanyang matutulis na kuko ang langit at sumipol ng malakas ang walang hangganang anino ng kuko. Sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito, mabilis na umiwas si Waki, na naging walang silbi ang kanyang pag-atake. Sa oras na ito, ang bilis ng itim na lotus ay nagsimulang humabol kay Elaine. Sa katunayan, ang bilis nito ay patuloy na tumataas. Ito rin ang kamangha-manghang gawa ng likas na kakayahan. Kapag nakast ito, napakabilis nito na nalampasan pa nito ang taong nagcast nito. Maliban kung ang kanyang lakas ay higit na mas malaki kaysa sa variant, hindi niya maiiwasan ang likas na kakayahan na inihagis nito. Nalaman ito ni Alvin mula sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, kaya tiwala siyang matatalo si Elaine. Dahil lang sa nag-iisang pagkakamali niya sa hakbang na ginawa niya, tuluyan na siyang natalo. Matapos bumilis ng ilang beses ang itim na lotus, sa wakas ay naabutan siya nito at sumanib sa kanyang katawan, dahilan para matarante siya kaagad. Nang siya ay nahulog sa pagkahilo, ginawa ni Waki ang kanyang pagkilos sa oras at natalo siya. Nanalo si Waki. Ito ba ang kapangyarihan ng likas na kakayahan, ang soul attack? Nakakakilabot na likas na kakayahan. Ito ay nasa ibang antas kumpara sa mga likas na kakayahan ng iba pang mga variant na nakakatulong lamang. Siyempre, sa lahat ng variant, si Waki lang ang nakapasok sa nangungunang tatlo at nagtataglay ng likas na kakayahan. Matapos talunin ni Waki si Elaine, maraming tao ang nag-usap sa isa't isa at nag-isip kung gaano kakilakilabot ang likas na kakayahan ni Waki. Guro, binaygo kita. Bumalik si Elaine sa Third Island Master Hidden Fog Island at ikinalungkot niya ang kanyang ulo. Ito rin ay dahil hindi kita binalaan noong una. Ngunit minsang nakagat ng 2 beses nahihiya. Sana ay maalala mo ang aralin ngayon. Ang soul attack ng likas na kakayahan ay hindi isang bagay na madali mong maiiwasan, sabi ng Third Island Master na walang intensyon na sisihin si Elaine. Kasabay nito, malakas niyang ibinalita sa malakas na boses, magpahinga muna tayo ng 15 minuto. Pagkatapos nito, magpapatuloy muli ang huling round ng martial competition. Brother Alvin, may tiwala ka ba? Kahit naharapin ko si Waki mismo, hindi ako maglalakas loob na sabihin na kaya kong talunin siya, tanong ni Harris kay Alvin. Baka sa mukha niya ang takot. Ngumiti si Alvin. Magpatuloy sa panunood at malalaman mo sa lalong madaling panahon. Waki, si Alvin ay hindi isang simpleng tao. Kung gagamitin mo ang parehong paraan na ginamit mo kay Elaine sa kanya, tiyak na matatalo ka. Isang malinaw na voice transmission ang biglang pumasok sa tenga ni Waki habang nakatayo siya sa gilid na nagpapahinga. Masasabi niyang boses ito ng kanyang amo, Martial Emperor Wesley. Guro, naiintindihan ko, mabilis na tugon ni Waki. Nang muli siyang tumingin kay Alvin, bumulong siya, huwag kang magpapatalo kay Elaine. Kung hindi, madidismaya ako. Mabilis na lumipas ang 15 minuto. Sa pagkakataong ito, ang taong nagkusa na pumasok sa ring ay si Elaine muli. Pagkatapos ng pahinga, ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Sa puntong iyon, maaari lamang piliin ni Elaine si Alvin bilang kalaban.
Kaharap si Alvin na nag-sweep out at nakatayo sa isang pagkapatas kasama niya, unti-unting inihayag ni Elaine, "Elaine." "Alvin," sagot ni Alvin sa oras. "Alvin, hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa kahit na tumulong ka sa paghihiganti sa aking junior sister," sabi ni Elaine sa kanya sa pamamagitan ng voice transmission. Na may ngiti sa kanyang mukha, walang pakialam na sumagot si Alvin, "Kung gusto mo." Ang kanyang kawalang interes ay nagpagalit kaagad kay Elaine, na nagdulot ng galit sa kanyang mga mata. Sa susunod na pagkakataon, nang walang anumang pag-aalinlangan, lumundag siya pasulong gamit ang kanyang martial skill sa paggalaw. Ang quasi-royal grade spirit sharp claw sa kanyang mga kamay ay napunit sa kalangitan habang inihagis niya muli ang Space Reaping Onyx Claws. Ang Space Reaping Onyx Claws ay isang set ng Heaven Rank Advanced Offensive Martial Skills na kanyang nalinang hanggang sa Perfection Stage. Gamit ang kasanayang ito, maaari niyang pilitin na mapunit ang puso ng isang tao mula sa kanyang dibdib ng walang kamay. Sa sandaling iyon, sa kanyang quasi-royal grade spirit sharp claws, ang kapangyarihan ng Space Reaping Onyx Claws ay tumaas sa buong ibang antas. Swish! 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 Si Elaine ay sumugod patungo kay Alvin tulad ng isang napakalaking falcon na pumailang lang pababa. Isang walang hangganang anino ng kuko na tila gusto siyang punitin ang puwersahang sumabay sa kanya. Ang mga matutulis na kuko ay napunit sa kalangitan at nag-umpisang bumubulusok ng matalim na wind chi na tumangay ng napakalakas habang ito ay bumabalot patungo sa kanya. Ang kulay ube na robe sa kanyang katawan ay pumutok ng malakas sa hangin. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, nakatayo lang si Alvin doon nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada sa harap ng pag-atake ni Elaine. Sa mga Martial Emperors at Demon Emperors na parehong makapangyarihang nakatingin, bigla siyang naglabas ng espada at sa isang kisap mata, ang espadang iyon ay nahiwalay sa 9 na espada na umiikot sa kanyang katawan. Nang walang anumang babala, ang 9 na espada na walang tigil na umiikot sa kanyang katawan ay biglang tumangay ng sabay-sabay. Sword control technique ng 9 na tribulation. 9 Dragons Radiant Flash. Sa harap ng anino ng mga kuko na nabuo mula sa Space Reaping Onyx Claws na ginawa ni Elaine at tila kaya niyang mapunit ang lahat, agad na ibinato ni Alvin ang 2 set ng Heaven Rank Advanced Offensive Martial Skill sa isang tibok ng puso. Anuman sa 2 set ng Heaven Rank Advanced Offensive Martial Skills ay hindi mas mababa sa Space Reaping Onyx Claws ni Elaine. Boom! 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 Nang walang paabi, sunod-sunod na malalakas na boom ang umalingaw-ngaw ng napakalakas na nakakabingi. Nang magkasalubong ang pag-atake ni na Alvin at Elaine at nagdulot ng sunod-sunod na malalakas na pagboom, ang mga bumubulusok na mga alon ng epekto ay marahas na tumakas sa buong lugar. Sabay-sabay, ang mga nanunood sa gilid ay nakaramdam na lamang ng isang unos na humahampas sa kanila. Ang ilan sa mga tao na ang cultivation base ay mas mahina ay pinaalis pa nga. Maraming tao ang itinaboy hanggang sa isa-isang umatras. Napakahusay na pamamaraan. Ang 2 set ng martial skills na ginawa ni Alvin ay nagresulta sa 9 na mga espada na sabay-sabay na nag-charge at naging 81 Divine Dragons bago bumaril ng 162 Extreme Radiant Rays. Ang buong eksenang ito ay nabigla sa grupo ng mga Martial Emperors at Demon Emperors. Bang! Hindi nagtagal, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw at nakakuha ng atensyon ng lahat. Maraming Martial Emperors at Demon Emperors ang malinaw na nakikita na pagkatapos na harangin ni Alvin ang Space Reaping Onyx Claw na ginawa ni Elaine, ipinadala niya ang kanyang espada gamit ang kanyang kamay. Na parang tinulungan ito ng isang Diyos, ang espada ay bumasag sa Elaine na parang isang napakalaking gumuhong bundok. Hindi nakasagot si Elaine sa oras. Matapos ang lakas ng espada ay tumama sa kanya, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw at siya ay pinalipad palayo sa kalunos-lunos na parang araw na nag-iiwan ng busog. Barf! Nang pinalipad si Elaine, nagluwa siya ng napakalaking subo ng dugo at ang kanyang orihinal na maputlang mukha ay lalong namutla. Ang mga resulta ay malinaw na ngayon.
Mula sa simula hanggang sa katapusan, mula sa pagkakakulong ni Alvin sa isang pagkapatas kay Elaine hanggang sa pagkatalo sa kanya, nakatayo siya sa parehong lugar, ni hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Nagulat din ito sa hindi maipaliwanag na grupo ng mga nanunood. Wacky. Matapos matalo si Elaine at bago makabalik sa realidad ang mga nanunood, diretsyong tumingin si Alvin kay Wacky habang ang kanyang siyam na espada ay nagsanib upang maging isa bago nahulog sa kanyang kamay. Siya ay naglalayong maging una. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.